Binabati kita, host, sa pangangaso ng baboy ramo. Mag-trigger ng 100 na critical na hit. 100 baboy ramo ang nakaimbak sa espasyo ng sistema. Nasaan ako? Bakit ba sira-sira na ang bahay na ito? Maaari kayang naglakbay ako sa panahon? Babe, sa wakas gising ka na. Ayos lang ba ang lahat? Tio. May tanong ako. Nasaan ito? Ilang taon na ba ang nakalipas? Ang taong ito ay minarkahan ang ika-negatibo 76 anibersaryo ng pagkakatatag ng Republikang Bayan ng China. Anong problema? Pagkumpleto, talagang naglakbay ako sa oras. Bukod dito, tungkol ito sa paglalakbay sa oras patungo sa kanayunan noong 1976. Siya ay naging isang hindi rehistradong residente na walang legal na katayuan, walang pagkain at walang pera. Natatakot akong mapatay tayo ng Russia. Binabati kita, host, pagbubuklod sa sistema ng critical na hit sa pangangaso upang hikayatin ang mga pangalawang magsasaka. Gantimpala, kasanayan sa baril na antas Diyos ni Bai Wang. Sa bawat pagkakataong pumapatay ang host ng biktima, makakakuha ka ng 100 beses na bali. Automatikong maimbak ang mga kita sa espasyo ng sistema. Nandito na ang cheat code ko. Hanggat may napatay na biktima, hinihikayat ang pangalawang magsasaka. Kaya nitong magdulot ng 100 na critical na tama. Mag-ani ng 100, dagdag pa ang sistema. Ang banal na kasanayan sa baril na ipinagkaloob sa akin. Hindi ako mamamatay sa gutom. Maaari ka pang yumaman sa pamamagitan ng pangangaso. Hahaha. Accountant Liu, napakamaalam mo. Tignan mo itong batang ito, anong problema niya? Hinala ko ay maaaring isa itong kaso ng delirium. O dapat ba tayong tumawag ng doktor? Ipakita sa kanya. Ang histerya naman, nagkataon na isa akong hindi rehistradong tao. Pwede kang magpanggap na may amnesia at manatili sa nayon. Kung hindi man, kung maaresto ako bilang isang espiya, tiyak na mapapahamak ako. Tio, sa tingin ko nawalan na ako ng alaala. Ang natatandaan ko lang ay isa akong gunman. Ang pangalan ko ay Zhao Tianliang. Ano, amnesia? Bakit? Bago magising si Matandang Li, sinuri ko, mga kalyo sa mga kamay, kahit hindi ako sundalo. Pero siguradong isa siyang bihasang barilero. Ang ibig mong sabihin, sa bagay, wala na siyang mapupuntahan ngayong may amnesia siya. Hindi naman gaanong kamahal ang bigas sa pagpapalaki sa kanya. Bakit hindi mo na lang siya panatilihin? Pangitain ang ating brigada. Baka pwede pa tayong magdagdag ng pagkain. Bata, nawalan ka na rin ng alaala. Bakit hindi ka na lang muna manatili sa team namin? Kapag may libreng oras ako, nangangaso ako sa kabundukan, bibigyan pa rin kita ng work points. Nakuha ko lang ang sistema ng pangangaso. Isinaayos ng nayon ang aking pangangaso. Ang galing yan. Maraming salamat sa pagtanggap mo sa akin, Tio. Mangangaso ako sa bundok bukas. Zhao Tianliang, sigurado ka bang kaya mo yan? 3 araw na rin ako rito. Huwag nang sabihin pa ang mga baboy ramo. Wala silang nahuli kahit isang biktima. Tama yan. Mas gugustuhin ko pang gamitin ang baril. Ang pinakamahalagang bagay sa pangangaso ay ang maging matyaga at mahinahon. Ayon sa iyong walang tiyaga at hindi mapakali na kalikasan. 3 araw na ako sa bundok. Kung wala tayong makikitang baboy ramo bukas, ang magagawa lang natin ay manghuli ng mga ibong pheasant at kuneho para madala natin pauwi. Kalmado at mahinahon. Hindi kita nakitang manghuli ng kahit anong biktima. Babalik na ako. Kayo na lang maglaro ng mag-isa. Hoy, mayroong sistema na may 100 nas na gantimpala para sa critical na hit. Kahit makahuli ka ng manok ligaw, sapat na yon para mamuhay ako ng komportable sa loob ng 1 buwan. Tumakbo ka palapit sa akin dali. Tumakbo rin kayong lahat. Mabuti. Tulong. Hoy hoy. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Binabati kita, host, sa pangangaso ng baboy ramo. Mag-trigger ng 100 na critical na hit. 100 baboy ramo ang nakaimbak sa espasyo ng sistema. Bakit? Hindi pa ako patay. Nakakuha talaga ako ng 100 baboy ramo. Mabuti na lang at binigyan ako ng sistema ng husay sa pagbaril na antas Diyoso. Kung mas mabagal ka sanang nagpaputo, hintayin sumugod ang baboy ramo. Nasa panganib ang batang iyon. Mabuti na lang at maayos naman ang lahat. Guro, tanggapin mo sana ang aking pagyuko. Ano ang ginagawa mo? Ang husay sa pagbaril ni Master ay kahanga-hanga. Tanggapin mo naman ako kapag tumanda ka. Kaya pa rin kitang alagaan sa iyong pagtanda at ihatid ka sa aking pagpanaw. Hoy hoy hoy. Guro, tanggapin po ninyo ang aking pagyuko. Aalagaan din kita sa iyong pagtanda at hahayaan kitang umalis sa iyong mga huling araw. Bakit mo rin ba ginagawa ito? Hindi naman sa hindi ko kayang tanggapin ang 2 apprentice na ito. Tutal, nariyan ang sistema ng pangangaso para sa kritikal na pagtama. Mas mabuting bumuo ako ng isang grupo ng mga mangangaso. Hindi mo kayang manghuli ng mga tigre at lobo ng mag-isa. Sige, sang-ayon ako. Bumangon. Ihahatid ko kayong 2 papasok. Hoy guro, hindi mo ba ililipat ang baboy ramo na yan? Bobo ka. Ang baboy ramo na ito ay may bigat na 300 yen, humigit kumulang 150 kati. Isinapanganib namin ang aming buhay para mailipat ito. Bumaba ng bundok para maghanap ng taong. Oh, kabutihan. Ang baboy ramo na ito ay dapat tumimbang ng hindi bababa sa 300 libra. Binaril siya ng batang iyon sa 3 puto. Kung hindi mo agad alisin ang dugo at laman, magiging malansa ito. 2 tama sa mata, 1
isang tama sa dibdib. Ang galing naman ng marksmanship na yan. Pero pagkatapos mong mapatay ang baboy ramo, bakit ayaw nila akong patuluin ng dugo? Unang pangangaso, hari ng mangangaso, bakit mo inaasikaso ang baboy ramo rito? Xiao Zhao, tinawag mo siya rito. Hindi ko alam. Sinundan niya ako, akala ko taga na yon siya. Hindi ikaw ang nanghuli ng baboy ramo na yon sa Qinshan. Paano mo ito haharapin dito? Haha, syempre alam ko. Hindi ko hinuli ang baboy ramo na yon. Magaling bumaril ang taong bumaril sa baboy ramo na ito. Siya ay isang maestro. Gayunpaman, hindi niya pinatulo ang dugo ng baboy ramo matapos itong patayin. Malapit nang mabulok ang karne ng baboy ramo na ito. Tio Li, tama si kasamang Qinshan. Wala talaga akong oras para harapin yon. Kaya, kasamang Qinshan, upang maipahayag ang aking pasasalamat, ibibigay ko sa iyo ang 10% ng karne nitong baboy ramo. Binata, bago ka lang dito, di ba? Ayoko nitong karne ng baboy ramo ngayon. Magtanong, ayaw niya pa nga ng baboy. Ang panahong ito, ano ang mas mahalaga kaysa sa baboy? Sabi mo, pag-iisipan ko, 2 araw pa lang ang nakalipas. Natuklasan ko ang isang kuweba ng itim na oso. Nag-iisa lang ako. Hindi ko matatalo ang itim na oso na ito. Ang galing ng marksmanship mo. Ikaw ang maging gunner ko. Pabagsakin natin ang oso na ito. Ano sa tingin mo? Itim na oso. Kung hindi natin ito makuha, pero kaya nitong pumatay ng tao, kailangan mo muna akong hayaang pag-isipan ito. Sige, pwede mo munang pag-isipan. Mawawala muna ang itim na oso na ito. Hindi pa rin makagalaw, pero kailangan mong magmadali. Darating at aalis. Tumulong ang mga taga na yon. Kunin mo itong karne ng baboy ramo. Dalhin mo ako pababa ng bundok. Pagkababa natin ng bundok, hahatiin natin ang karne. Mabuti, maliit na Zhao. Ayon sa mga lumang tuntunin para sa paghahati ng karne. Ikaw na ang bahalang maghati ng karne. Sa lohikal na pagsasalita, dapat ko itong hatiin sa 2 kalima. Pero nakakakuha ako ng 100 beses na mas mataas na critical hit rate kapag nangangaso. Sa sistema ngayon, mayroon pa ring isang buong 100. Kung gayon, maging mas mapagbigay tayo. Panalo sa puso ng mga tao. Guangzi Aichao, kahit na kayong dalawa ay gumanap lamang ng isang papel. Pero dahil tinatawag mo akong Panginoon, kung gayon, hindi kita maaaring tratuhin ng hindi patas. Makakakuha ka ng 20% ng baboy na ito. Ang hulihang binti at ulo ng baboy na ito. Ang hulihang binti at ulo ng baboy na ito. At ang 30 gin na karning ito ay sayo lahat. Salamat, Guro. Salamat sa inyong lahat sa pagbubuhat ng baboy ramo pababa. Hatiin ang karne sa 2 bahagi para sa lahat. Para sa natitirang 15%. At ang mga paa sa harap na ito. Kung gayon ay kukunin ko na. Tio Li, utusan ang lahat na tumulong sa paghahati ng karne. Kaya ang matikman ng lahat ang karne. Xiao Zhao ay sopistikado at maingat. Tiyo ng bagahe, babalik na ako ngayon. Mabuti. Tara, hatiin natin ang karne. Bilisan mo at hatiin mo ang karne. Kung aalis ka ng masyadong huli, mawawala na sila. Salamat, salamat. Ang ganda talaga ng babaeng ito. Guro, bakit ang bango nito? Nagawa mo na ito dati. Isa ba siyang chef sa isang restoran na pinapatakbo ng estado? Tama yan. Napakalakas ng bango na halos malaglag ang ilong ng apprentice. Sabi ko, kayong dalawa, bilisan nyo at hugasan nyo itong mga gulay. Magluluto ako ng 2 pang putahe. CJ, Guro, tinawag mo kami. Para lang ba sa pagkain? May iba pa ba tayong kailangang gawin? Huwag kailanman tumanggi. Bakit? Ako rin. Guro, gagawin ko po ang anumang iutos ninyo. Sinabi ko na sa inyong dalawa na kailangan nyong ipangako ang inyong katapatan. May itsura talaga siya ng isang skopante. Pero may nangyari talaga. Dapat maaga kayong gumising bukas. Sumama ka sa akin sa damuhan para manghuli ng mga ibong pheasant. Mga pheasant sa panahong ito ng taon. Ang nilagang sopas ay mas mabango kaysa sa mga paa ng baboy. Tunay, paano ito magiging peke? Dapat mong tandaan. Pagbaril sa gumagalaw na target na ito, huwag magmadali. Asintahin bago ka bumaril. Guro, ano ang isang gumagalaw na target? Ganito ang klase ng pagtakbo. Ito ay tinatawag na gumagalaw na target. Huwag ka nang magtanong ng marami. Bilisan mo. Layunin. Emission. Bakit? Mabuti. Natumba ang dalawa. Maghanap tayo ng ilan pang pugad ng mga ibong-ibon. Tulong. Tulong, Guro, parang may narinig akong sumisigaw. Tara, tingnan natin. Maglakad, babaeng pamilya Lin. Nilinaw ko na ng husto ang aking sarili. Ibalik ang pera o kaya'y alinman sa magpakasal sa kapatid ko. Iyon ay, maaasar ba ako sa'yo kung ako ang pakakasalan mo? 5 yuan lang ang hiniram namin sa'yo, di ba? Nabayaran ko na ito. Wala nang mga utang. Suminghal, sino ang humihiram ng pera nang hindi nagbabayad ng interes? Nanghiram ako ng 5 yuan noong nakaraang taon. 20 pa rin ang taong ito. May utang ka pa sa amin na 15. Kapatid, inalagaan nila siya ngayon. Ilaw na bigas na niluto sa lutong kanin. Hindi ka ba natatakot na baka hindi kanya pakasalan? Yuminto, kapatid na lalaki, bakit ka nakikialam sa negosyo ko? Pagdukot sa isang babae sa liwanag ng araw, wala na bang natitirang batas? Bakit? May sakit ang kanyang ina. Nanghiram ng pera ang tatay niya sa pamilya ko. Ngayon ay patay na ang kanyang ama. Kailangan niyang ibalik ang pera. Kung hindi mo ito mabayaran, kailangan mong gamitin ang iyong katawan para bayaran ang utang. May baril ka ba? Paano mo nagawang makialam sa mga gawain ng pamilya Chen ko? Naku, naniniwala ka ba o hindi? Pinasabog ko ang ulo niya. Kapatid, patawarin mo ako, patawarin mo ako. Mga kapatid, iligal ang pagpatay. Huwag kang maging mapusok, huwag kang maging mapusok, huwag kang maging mapusok, huwag kang maging mapusok. Ibaba ang kutsilyo. Talagang hindi tapat. Talagang hindi tapat. Ginoo, iligtas mo po ang buhay ko. Nagkamali kami. Patawarin mo kami. Umalis ka rito, umalis ka rito. Kasama, natakot ka ba?
Salamat sa pagtulong mo sa akin na maalis ang dalawang walang hiyang iyon. Mabuting tumulong sa mga nangangailangan kapag nakakakita ng kawalan ng katarungan sa kalsada. Kung buluhin ka nila ulit sa hinaharap, hanapin mo ako sa opisina ng mga edukadong kabataan. Para sa'yo ito. Paalam. Bukang liwayway. Ang tagal na kitang hinahanap. Bakit ka umingiti-ngiti na parang tanga? Ah, wala lang yon. Nakasalubong ko lang ang dalawa. Maliit na magnanakaw na nambubuli sa mga kalalakihan at kababaihan. Binigyan ko siya ng isang mahusay na saway. Ano ang gusto mo sa akin? Noong huli kong napansin na gumagamit ka ng No 16 na nahanging pipe. Makapalang balat ng oso na yan, hindi ka makakalusot dyan. Kaya pinahiram kita ng 56.5. Subukan ang baril. Sabay-sabay tayong akyat ng bundok bukas. Ang ganda nito. Kapatid na lalaki, nagwisik lang ako ng insenso na pangakit ng oso sa baboy. Hindi na magtatagal. Pagkatapos ay kailangang lumabas ang oso. Akitin ko siya kung ganoon. Pwede mo namang kalabanin ang oso. Paglanghap ng insenso ng oso. Paglanghap ng insenso ng oso. Bakit ba hindi ko pa naririnig ang bagay na ito noong mga nakaraang buhay ko? Gumawa ako ng isang espesyal na paglalakbay sa binili mula sa mga restaurant na pinapatakbo ng estado sa lungsod. Ang lugar na ito ay teritoryo ng oso. Amoy ito, magiging kakaiba kung hindi sila lalabas. Hoy kuya, akitin ko muna siya. Kailangan mong mag-asinta ng tumpa. Ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay. Anak ng oso, halika habulin mo ang tatay mo. Tara na, tara na. Kuya, sunog na. 3. Kapatid, apoy. Halika at habulin mo ako. 2. Halika't iligtas mo ako. Zhao Tianliang, tumakbo ka. Hindi maaaring tumakbo. Hindi maganda ang naging pagpuntirya ko noong tumatakbo at nagpapaputok ako. Sa halip na umasa sa swerte, mas mabuting sumugal. Kaya mo naman yan, di ba? Zhao Tianliang. Pinatay ni Ding ang itim na oso. Mag-trigger ng 100 na critical na hit. Kumuha ng 100 itim na oso. Nakaligtas siya. Ikaw na batang pilyo, kakaiba ka talaga. Sige, sige, isa kang edukadong binata. Ikaw ay may kultura. Ang oso na pinatay mo, sa iyo ang apdo ng oso. Iba pang mga balat ng oso, karne ng oso, at bumaba tayo ng bundok at pagkatapos ay maghiwa-hiwalay na tayo. Maging apdo ng oso. Hindi ito ordinaryong halamang gamot. Ilagay ito sa kooperatiba ng supply at marketing. Maaaring ibenta ang isa sa halagang humigit kumulang 200 yuan. Yumaman ka. Manahimik kayong lahat. Inimbitahan ko ang lahat dito ngayon. Tungkol ito sa tahanan ni Zhao Ziking. Plano na ngayon ng grupo na ilipat ang ngayon. Ang bukas na espasyo sa Hilagang Silangan. Ipinagkaloob kay Zhao Ziking. Lahat, pakiiwan po ang inyong mga bakas ng kamay. Pinuno ng pangkat. Ang bukas na espasyong iyon ay tila mahigit 300 metro kwadrado. Halos 400 metro kwadrado yan, di ba? Wang Dongjun, anong ibig mong sabihin dyan? Kapitan, wala akong ibig sabihin doon. Pakiramdam ko isa lang siyang outsider. Pag-aproba ng ganitong kalaking lupain, hindi ba't medyo sobra na yon? 400 metro kwadrado. Matapos siyang mabigyan, ano ang mangyayari sa sarili nating mga anak sa hinaharap? Pinuno ng pangkat, hindi ka pwedeng maging ganito ka mapagbigay sa isang estranghero. Iyon ay, ang lupain kung saan dating nag-aalaga ng mga baboy ang pangkat. Ibigay mo na lang sa kanya. Magandang lugar ang direksyong Hilagang Silangan. Tumahimik. Wang Dongjun, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Binago na ni Zhao Ziking ang kanyang rehistrasyon sa sambahayan. Lumapag ito sa aming Sheng Antun. Taga Sheng Antun siya. Sa hinaharap, huwag isa-isa. Ang salitang tagalabas ay laging nasa kanilang mga labi. Sumasang-ayon ako dahil si Zhao, ang edukadong kabataan, ay nanirahan sa nayon ng Sheng'an. Mula ngayon, magiging pamilya na tayo. Hindi mo kailangang maging estranghero sa pamilya. Sino ang sumasang-ayon at sino ang hindi sumasang-ayon? Sumasang-ayon ako. Tutol ako. Si Zhao Ziking ay isang may kakayahang tao. Huling beses na may nangaso ng mga itlog ng kanyon. Sino sa inyo ang walang nakuhang karne? May mga taong hindi kayang ibaling ang kanilang mga ulo. Pinuno ng pangkat. Anong problema? Hari ng mga ngaso.
Naroon din si Zhao Ziqing na umaakyat sa bundok upang manghuli ng mga oso. Pinatay ni Zhao, ang edukadong kabataan, ang oso. Tinatawagan nila kami para mag-imbita ng mga tao para ilipat ito. Anong Zhao Qianliang? Talagang ikinagulat ko ito. Kapitan, gusto kong sumali sa operasyon. Kapitan, sasama rin ako. Isama mo ako. Ha, ang mga tamad na to. Walang ibang magaling kundi kumain. Nagdadala ng karne ng oso paakyat sa bundok. Ibig sabihin, makakakuha ka ng kahit kaunting karne. Narinig nyo naman lahat, di ba? Iyan ang itim na oso na pinatay ni Zhao, ang edukadong kabataan. Ang pinuno ng pangkat na si Zhao Ziqing ay isang taong may kakayahang. Sila ang sarili nating mga tao. Binigyan siya ng isang homestead. Buong puso akong sumasang-ayon. Tandaan mo lang ang sinabi mo. Samahan nyo akong umakyat sa bundok, lahat kayo. Pinangunahan ni Liu Shunyi ang daan. Ikaw matandang Li, kakaiba ka talaga. Sa oras na ito, maaari din nating samantalahin ang pagkakataong ito para makuha ang homestead ni Xiao Zhao. Ipatupad, hindi nakakapagtaka na nagawa mong maging kapitan. Pinuno ng pangkat, nasa kagubatan sila ng pulang pino. Sumama ka sa akin. Paalam, huwag ito. O mahal kong ina at pang-apat na tiyuhin sa ina, ang malaking itim na oso na ito. Bilisan mo at tumulong ka. Xiao Zhao, ayos ka lang ba? Zhao Ziqing, dali. Lahat ay labis na mausisa. Ano ang plano mong gawin sa oso na ito? Ang apdo ng oso, ilong ng oso, sombrerong hugis kampanilya ng oso. May 4 na palad pa akong natitira. Hatiin natin ang iba sa ating mga sarili. At saka, may dumating para tumulong ngayon. Ang bawat pamilya ay makakatanggap ng dagdag na isa. Balon, huwag kang gumawa ng gulo o magtulakan. Huwag magpanik, huwag magpanik. Lahat ay nakakakuha ng bahagi, isa-isa. Hindi na kailangang kumain ng karne ng oso. Kunin mo na lang itong 4 na pinakamahalagang bagay. Guro, hindi mo alam kung paano hawakan itong paa ng oso, di ba? Paano mo nalaman? Siyempre alam ko. Ang tiyuhin ko ang punong kusinero sa bukid sa kabubatan. May paraan siya. Matalino ka, bata. Linya ng pagtakbo, manguna sa daan, maglakad. Tiyuhin, tiyuhin. Nandito ka na. Tiyuhin. Ito ang aking amo. Nanghuli lang siya ng oso. Bilisan mo at igawa mo kami ng mga paa ng oso. Kumusta Ginoong Wang? Ako ang tagapagturo ng digmaang Koreano. Narinig ko na ang batang yan na nagyayabang tungkol sa iyo dati. Ngayon tila, tunay nga, isa siyang gwapong lalaki. Maglakad-lakad, umupo sa loob. Naku, nasaan ang pinsan kong si Guangming? Paggawa ng takdang aralin sa loob ng bahay. Lumabas si Guangming at bumati. Liu Zhao. Pinapamukha nilang lahat na matanda na ako. Si Guangming ang magiging katulong ko mamaya. Uy, kararating lang ni Guangming galing eskwela. Pagod na pagod ka siguro sa kakaupo rito. Hayaan mo akong gawin ang trabaho bilang katulong. Kapatid na Zhao, ikaw ay isang panauhin. Paano kita hahayaang gawin yon? Sige, sige, pwede ka nang magpahinga sa loob. Magluluto ako para sa'yo. Hintayin mo na lang kumain. Maliit na Zhao, may gusto ka bang sabihin sa akin? Guro Wang, mayroon akong isang batch ng karne ng baboy ramo. Hindi ko alam kung tinatanggap ng kantina mo sa Forest Farm ang mga bagay na ito. Magkano ang mayroon si Xiao Zhao? Sapat na ang pagbebenta ng 7 ulo. Ito ay 100 beses na mas kritikal na tama. Sayang lang. Ilan? 7 ulo. Gayunpaman, karne at mga lamang loob lamang ang laman nito. May iba akong plano para sa mga pangil at kiling. Sige, kukunin ko silang lahat. Pero si Xiao Zhao, saan mo nakuha ito? Ang daming karne ng baboy ramo. Mga baboy na hindi inaalagaan ng production team. Mahirap para sa akin na sabihin yon. Xiao Zhao, huwag mong isapuso yan. Masyado akong naging madaldal. Bakit ka ba masyadong nag-aalala? 7 baboy ramo, malaki ang kikitain ko sa pagiging tagapamagitan. Ang batch na ito ng karne ng baboy ramo, ihahatid ko ito sa iyo mamayang gabi. Maaari mo na lang ipakuha ito sa mga tao mula sa bukid sa kabubatan pagdating ng oras. Hey Xiao Zhao, malapit ko nang matapos ang trabaho ko. Pumasok ka na sa loob at magpahinga. Hapunan, CJ. Guro, huwag po sana kayong mag-alala. Napakakuripot na tao ng tiyuhin ko. Isang ulam lang naman yan, hindi ko kayang hayaan kang makita yon. Bukod pa rito, hindi lang talaga marunong magluto ng paa ng oso ang amo. Ang mga kasanayan sa pagluluto ay katulad din ng sa chef na pinapatakbo ng estado. CJ, tigilan mo na ang pagpuri sa isa at pagpuna sa isa pa. Mag-focus ka na lang sa paghihintay ng pagkain mo. Sa wakas, makakasubukan ko na rin ng ilan. Mga tunay na masasarap na pagkain mula sa lupa at dagat. Pagkatapos kumain, babalik ako sa pamayanan ng mga edukadong kabataan at idlip ng matagal. Bakit may nakahiga sa pasukan ng pamayanan ng mga edukadong kabataan? Kasama, gumising ka. Malamang mababa ang asukal sa dugo. Una, kailangan kong gumawa ng tubig na may asukal. Nasaan ako?
Kasama, bakit ka nawalan ng malay sa may pintuan? Ako. Gusto sana kitang dalhan ng mga itlog mula sa kabubatan. 6 lang. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Naisip kong ibigay sa iyo ang mga itlog na natagpuan ko. Pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan. Dapat mong ibalik ang mga itlog. Nawalan ka ng malay dahil kulang ang kinain mo. Ibalik mo ito at ayusin. Hindi, kailangan ko talagang ibigay ito sa iyo. Sige, kung ganoon. Pinipilit mong bayaran ako. Huwag mo akong padalhan ng kahit ano, hindi ko kailangan yan. Madalas kang pumupunta rito at naglalaba ng mga damit ko. Magluto ka na lang ng pagkain. Hindi rin naman ako marunong magluto. Sumabay ka na lang sa akin kumain kapag kakain ka na. Hindi ba't dapat lang gawin ito ng isang asawa? Mabuti, pagsikat ng araw. Pasensya na sa panghihimaso. Hoy, tumigil ka nga dyan. Hindi ito ang iniisip mo. Hindi ito ang inaakala ko. Hindi ito dapat. Pwede mong sabihin ang gusto mong sabihin. Pwede ka nang umalis kung wala nang ibang gagawin. May nangyayari. Narinig mo na ba ang tungkol sa Shangliang Commune? May salot ng baboy doon. Narinig ko. Alam ko rin na nag-alok ng gantimpala ang Shangliang Commune. Sa tuwing may hinuhuli na baboy ramo, ang mga gantimpala ay napakamapagbigay. Base sa kakayahan mo, hindi mahirap makuha ang mga gantimpalang iyon. Naisip mo na bang subukan ito kapag lumiwanag na? Bakit mo bigla na lang nabanggit yan? Mayroon ka bang anumang mga ideya? Sa totoo lang. Kailangan kong kumita ng pera para makabili ng asong pang-aso. Noong huling beses na nagtulungan tayo sa pangangaso ng oso, hindi ko dinala ang aso ko sa pangangaso. Sa tingin mo ba ay dahil ayaw ko? Wala na talagang ibang paraan. Tumatanda na lahat ang mga aso ko sa pangangaso. Iniisip ko rin na bumili ng asong pang-aso. Kumusta ang bukang liwayway? Pagtulungan tayo sa pangangaso ng baboy, bangko ng kooperatiba. Ang bilis talaga tumakbo ng matandang yon. Mayroong isang nilalang na kayang lumaban sa mga baboy ramo. Mas marami pa akong mapatay. Hindi na kailangang makipagsapalaran. Maaasahan ba ang taong nakita mong maaasahan, Arita? Magkita tayo sa lugar na ito. Talagang maaasahan si Old Bao. Wala kang tiwala sa iba. Dapat naman ay mapagkakatiwalaan mo ako, di ba? Sana walang maging problema. Magkakamali ito. Pareho tayong mananatiling nanonood mamaya. CJ, Guru Wang, nandito na ako. Nasa likod na lahat ng kailangan mo. Sige, titingnan ko. Walang problema. Diyos ko, ano ang pinagmulan ng amo ng pamangkin ko? 7 baboy ramo ang napatay ng sabay-sabay. Ang pamamaraang ito ng pangangaso. Natatakot ako na nasa loob ng radius na 10 milya. Walang makakahabol sa kanya. Kaya ba itong kainin ni Master Wang? Nakakagulat na nakakain pala yon. Kaya ito ay isang depositong 300 yuan. Tanggapin mo muna ito. Hintayin niyo ako at ang mga katrabaho ko. Pagkatapos ibalik ang karne sa bukid ng kabubatan. Matapos kalkulahin ang kabuang presyo. Narito ang natitirang pera para sa'yo. CJ, 1 yuan, 2 yuan, 10 yuan, 100 yuan. Isang kabuang 536.8 yuan. Naku, ilang araw pa lang ako sa panahong ito. Malaki na ang kinita nila. Ayon kay Tio Li. Inaprubahan niya ang isang lot para sa aking bakuran. Paano kung magpatayo tayo ng bahay at tingnan natin? Tio Hongbing, gusto kong magpatayo ng bahay. Ano? Little Zhao, nagpapagawa ka ng bahay. Malaki ang gasto sa pagpapatayo ng bahay. Magagamit ba ito sa pagpapagawa ng bahay? Kaya mo bang magtayo ng kubo na gawa sa pawid? Magagamit ba ito sa pagpapagawa ng bahay? Gayon din. Maaaring magtayo ng mga bahay na gawa sa pawid sa mga bundok. Kaya ito at ito. Maaari ba itong gawin sa lupang may sariling tahanan? Ang bahay ay itinayo. Xiao Zhao, ano ang kailangan mo? Pangangaso at pagtatayo ng mga bahay ng sabay. Hindi masama at gusto ko ring magpagawa ng bahay na ladrilyo. Naku, napakayabang naman yan. Matagal ko na sana siyang pinalayas. Pero sandali ka palang nandito sa nayon ng Sheng'an. Magkasunod silang nangaso ng baboy at oso. Kahanga-hanga ang iyong mga kasanayan. Hindi talaga ito simple. Pumayag ako, paggawa ng bahay. Tutulungan kitang ayusin ito. Bilisan mo. Kumita ng pera sa pamamagitan ng pangangaso. Salamat, Tio Hongbing. Manghuhuli ako ng baboy sa Shangliang Commune sa loob ng ilang araw. Ano? Pumunta sa Shangliang Commune. Xiao Zhao, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Hindi magandang lugar ang lugar na yon. Hindi ko alam kung anong problema ngayong taon. Ang baboy ramo na ito, nagtakbuhan sila papunta roon ng padalos-dalos. Ang daming mais, sinira na nila ang lahat. Para sa amin yan mga mangangaso. Hindi ba't magandang bagay yon? Xiao Zhao, minamaliit mo ang kalaban mo. Napakalaki nito.
Narinig ko na sa mga panahong ito, ang mga ordinaryong mangangaso na yon. Umatras na silang lahat. Mga mortal na lamang ang natitira. Mas malalaking grupo ng pangangaso ang nangangaso ng baboy ramo. Ang Hunter Gang. Tio Hongbing, sabihin mo sa akin ang tungkol dyan. Ang kwento ng pangkat ng mga mangangaso sa Xiangliang Commune. Sige, kung ganoon ay sasama ako sa'yo. Hayaan mong ipaliwanag ko ng detalyado. Sige, kung ganoon ay sasama ako sa'yo. Hayaan mong ipaliwanag ko ng detalyado para maintindihan mo ang lalim ng usaping ito. Sa pagkakataong ito, ang pangkat ng mga mangangaso ay nagtungo sa Xiangliang Commune. Mga 10 sila, malalaki at maliliit. Kabilang sa kanila si Liu Sanpao, Yan Jin ng Xiaoxingan. Ang grupo ng mga mangangaso ni na He Xiazi, Zhang, at ng dalawa pa. Ang pinakamalaki, paano sabihin, Liu Sanpao, ang kanyang pinakakahangahangang record ay 3 bala ang nakapatay sa isang oso. Kahit 3 shots lang ang ginamit ko, pumatay ng oso. Ngunit ang mga oso at ordinaryong oso, ito ay ganap na magkakaibang mga konsepto. Ang kabundukan ng Xiaoxingan ay kilala bilang daanan sa bundok. Napakahusay sa paghahanap ng mga mababangis na hayop. Ang galing naman yan. Kulang ako sa ganyang kakayahan. Si itim na oso na si Zhang na ay isang mas kakilakilabot na lalaki nang walang anumang armas. Nakikipaglaban sa itim na oso gamit ang mga kamay na hubad at itinaboy palayo ang itim na oso. Kahanga-hanga talaga yan. Noong sinaunang panahon, isa siyang mahusay na general. Ang 3 taong ito, hindi ko masasabing kaya ko itong gawin sa Xiangliang Commune. Sikat na sikat talaga ang lugar na yan. Xiao Zhao, dapat kang maging maingat. Tio Hongbing, naiintindihan ko. Kailangan nating subukan kahit ano paman. Maghintay hanggang sa makahuli ka ng sapat na biktima. Naniniwala akong hindi mag-aalala si Tio Hongbing. Ito ang pinakakilalang stall sa black market. Sino ang nakakaalam, baka kunin nila ang mga gamit ko. Mga kapwa taga na yon, bumili o magbenta, pagbili at pagbebenta. Kababayan ko, wala kang pasan. Ano ang gusto mong ibenta? Kumusta naman? Ang pagpatay sa oso na iyon ay nagresulta sa 100 na kritikal na tama. Mayroon na ako ngayon, 100 abdo ng oso. Sayang at hindi natin sila maalis lahat ng sabay-sabay. Kung hindi, madaling masisira ng pera ang puso ng mga tao. Mga kapwa taga na yon, wow, 6 na abdo ng oso. Pero lahat sila ay abdo ng damo. Hindi gaanong sulit. Bibigyan kita ng 1,200 kung tig negatibo 200 ito. Ano sa tingin mo, CJ? Pero kailangan ko pang bumili ng ilan pang mga bagay. Ano ang gusto mo, kababayan? Hindi ako nagyayabang. Kahit anong gusto mo, mahahanap ko ang karamihan sa mga yon para sa'yo. Gusto ko ng ilang aso sa pangangaso. Walang ideya, magkaroon. Yuecheng, bakit abala ka pa rin? Magpahinga. Tingnan mo ang bagong tuta ko. Kapatid na Zhao, kumakain ako ng puting kanin sa bahay mo araw-araw. Paano tayo hindi makakagawa ng kahit anong trabaho? Naku, maliit na aso. Ang cute. Isa itong asong nangangaso. Lumaki siyang puro kalamnan. Nakakakilabot na malakas. Ang galing nito, napakaganda. Kapatid na Zhao, hindi ka pa kumakain, di ba? Gagawin ko na ngayon. CJ. Isang kwalipikadong aso sa pangangaso. Ang pagsasanay ay dapat magsimula sa murang edad. Maghintay hanggang sa lumaki ito bilang isang mandirigma. Aabutin ito ng kahit 1 taon. Masyadong mabagal. Natagpo ang mayroon ng unang asong pangangaso ang host. I-unlock ang red pill mayon. Mabilis na masasanay ang mga asong mangangaso. Kumain ng 10 itim na oso. Kaya nitong gumawa ng isang pulang tableta. Maaaring tumaas ang mga tabletang mayhong. 12 buwang panahon ng paglago. Napakaganda. Lilikha ang sistema ng isang pulang tableta para sa akin. Peke ba ang pulang tableta mo? Wala talagang pagbabago. Ang pulang tableta ay magkakabisa sa loob ng 3 araw. Ang asong-aso ay patuloy na lalago sa loob ng 3 araw. Hanggang sa maabot ang 12 buwang panahon ng paglago. Lumaki ng mabilis. Sumama ka sa akin sa pangangaso paglaki mo. Kapatid na Zhao, oras na para kumain. Mabuti. Pulang hari pupunta. Ibalik mo sa akin ang usang iyon. Magandang aso, magandang aso. Bakit mo gustong kumain ng pulang tabletas? Hindi. Kinain mo ang pulang tableta na ginawa ko mula sa 10 itim na oso. Nakahuli lang sila ng usa. Hindi. Kailangan mong makahuli ng mas maraming usa. Makakain mo lang ito kapag mayroon ka ng 10 ulo. Gusto kong kumain ng pulang tableta. Manghuli ka pa ng usa. Mukhang mahusay ang pangamoy ng Red King. Siguro siya ang magiging leader ng gang ng aso ko sa hinaharap. Toyama. Nandito na ang kapitan, pumila agad. Toyama, magaling. Maraming bahay sa nayon. Tinulungan mo silang lahat na maitayo. Ikaw ay may karanasan. Ang tiyak na proseso ng pagtatayo ng bahay. Maaari kang magdesisyon kung ano ang gagawin. Magandang libo. Sige, Kapitan Toyama. Toyama,
Anong mga kahirapan ang kinakaharap mo? Kahit na nagmuni-muni sa akin, susubukan ko ang aking makakaya upang malutas ito para sa'yo. Kapitan, gusto po sana naming itanong, ano ang kalagayang pang-ekonomiya ni Zhao Ziking? Ang bahay na ito ay maaaring patuloy na itayo ng walang hanggan. Hanggang sa matapos, tunay ngang may kakayahan si Zhao Ziking. Ngunit sandali pa lamang siya sa Shenanton. Magkakaroon ba tayo ng sapat na pera para makapagpagawa ng bahay? Mga bahay na ladrilyo at baldosa pa rin. Bakit mo ba pinapahalagahan ang mga bagay na ito? Mayroon ka bang ganyang kaisipan? Mag-isip ng higit pa. Paano ako makakapagtayo ng bahay ng maayos? Siya ang kapitan. Nauunawaan namin. Pagkatapos ay maaari mong ipagpatuloy ang paghuhukay ng pundasyon. Para sa'yo ito, hindi ka bibigyan ni Zhao Ziking ng kahit isang puntong bawas. Tanungin mo ako, paano ko malalaman? Makakagawa kaya ng pera si Xiao Zhao? Pero si Xiao Zhao ay tunay ng isang taong may kakayahang. Sugal lang, mabuti, patuloy na magtrabaho. Nandito na si Xiao Zhao. Oh, Tio Hongbing, ito ang aso mo. Ang gwapo niya talaga. Kanan, ito ay tinatawag na pulang hari. Ito ay isang purong laser red dog. Angkop na angkop ang pangalang Red King. Bakit? Maliit na Zhao. Ano ang laman ng basket mo? Karne yon ng usa. Sobra. Lahat ng ito ay kagagawa ng ating pulang hari. Ginawa ng aso mo lahat ng iyan. Ang ating pulang hari ay talagang kahanga-hanga. Sobrang sensitibong pang-amoy. Ang mga usang ito sa kabundukan, hindi sila kailanman nakatakas sa kamay nito. Ito ay isang mataas na kalidad na asong pangangaso. Kung mayroon mang asong pang-aso na tulad nito, hindi niya kailangang sambahin. Xiao Zhao, kung ikakalat mo ang balitang ito, natatakot ako. May mga taong pumupunta sa bahay mo para nakawin ang aso mo araw-araw. Hahaha. Tio Fukuyama, dali, halika rito. Bakit tayo ipinatawag ni Zhao Ziking? Tama yan. Ginagawa pa ang bahay ko, di ba? Pero nag-iisa lang ako. Hindi rin ako marunong magluto para sa'yo. Kaya, maaari mong kainin itong karne ng usa. Bumalik kayo at gawin nyo iyan. Zhao Ziking, hindi mo kami niloloko, di ba? Ang daming karne ng usa para sa amin. Napakabait talaga ni Xiao Zhao. Ang 10 usang ito, tumitimbang ito ng hindi bababa sa 200 kilo. Kaya direkta na lang nila itong ipinamahagi sa mga katulong. Hindi talaga nila alam kung paano pamahalaan ang kanilang pera. Pero hindi ko pa masasabi ng sigurado sa ngayon. Depende lahat kung matino si Toyama o hindi. Nako, maraming masalimuot na bagay sa mga bahay na ladrilyo at baldosa. Hindi ko rin maintindihan. Seryosohin po sana nyo ito. Tinawag kami ng pinuno ng pangkat para magtayo ng mga bahay. Mataas na paggalang ang ibinibigay niyan sa amin. Tiyak na gagawin namin ang aming makakaya. Zhao Ziking, hindi mo kailangang gumastos ng ganoon kalaking pera. Kung wala kang oras para magluto, makakasama ko ang asawa ko at makakatulong sa pagluluto. Hindi na kailangan yang karne ng usa. Masyadong marami at masyadong mahal. Mabuti naman at marunong kang tumanggi. CJ, kaya ganoon nga. Kung may sinuman sa pamilya mo ang maaaring pumunta at tumulong, tawagan mo rin ang pamilya mo. Mga taong pumunta rito para tumulong. Magbibigay din ako ng isang kainan. Ang kagandahang loob ni Zhao Ziking. Balon, Tio Hongbing, maaari kang magdesisyon kung paano hahawakan ang karning ito. Ipagpalit mo ng butil kung kaya mo. Gamitin ang mga hindi maaaring palitan para i-marinate ang karne. Ayos lang yan. Maliit na Zhao. Punta ka sa bahay ko mamaya. May ibibigay ako sa'yo. CJ, Xiao Zhao, para sa'yo ito. Tio Hongbing, ano ito? Nakita ko ang Red King mo ngayon. Alam ko na. Kailangan mo talagang pumunta sa Shangliang Commune. Makipagkumpetensya sa mga grupo ng pangangaso na yon. Ang mga bala na ito ay natira mula noon. Diametro 7.62. Wala akong magagawa para matulungan ka. Kaya mong tanggapin ang mga bala na ito. Subukang manghuli ng pinakamaraming baboy ramo hanggat maaari. Napakahirap makuha ang mga bala ng 7.62. Mahigpit na kontrol. Ako ay orihinal. Gusto rin nilang gamitin ang mga koneksyon ni Song Jianzi. Bumili ng ilan sa black market. Ngayon ay narito na natin ang mga bala na ibinigay sa atin ni Tio Li. Hindi na kailangang mag-abala. Salamat, Tio Hongbing. Xiao Zhao, umaasa ako na bibisitahin mo ang Shangliang Commune sa pagkakataong ito. Sana ay maganda ang resulta. Salamat sa iyong mabubuting salita. Tio Hongbing, kaya ang karne ng usang ito, nasa iyo na ngayon. CJ, kung gayon Xiao Zhao, sige na. Bumalik ka na at magpahinga. Hari ng pula, tara na. May isang tao. Sino ang nasa labas? Hahaha. Si kapatid na Wang iyon at kasamang Zhu Weidong, bukang liwayway, dumating kaming dalawa ng hindi imbitado. Sana hindi mo ako masisisi. Zhao Ziking, sa iyo ang laser red dog na ito. Ito ay tinatawag na pulang hari. Yelan, ang gwapo niya talaga at ang galing. Ang laki talaga ng pulang hari na ito. Paghusga batay sa hugis ng katawan. Iyan ang matandang aso ko, si Stone. Maaari natin silang ihambing ng kaunti. Sa kasamaang palad, lumana ang bato. Kapatid na Wang at kasamang Zhu Weidong. Pumasok tayo sa loob at uminom ng tubig. CJ, paalam. Nagkwentuhan sandali ang dalawang kasama. Magpapakulo muna ako ng tubig para sa'yo. Zhao Ziking, kumukulo na ng tubig ang asawa mo. Hindi mo kailangang pumunta. Kailan pa ako nagkaroon ng asawa? Bakit hindi ko alam? Bukang liwayway, ang batang babae sa labas.
Paano siya narito kasama mo? Nagde-date kayong dalawa? Naku, hindi pagkakaintindihan yon. Mga ordinaryong magkaibigan lang kami. Hindi yan ang iniisip niyong dalawa. Hindi ito ang hinaharap. Kaswal na nagsasabi ng isang bagay na magarbo. Sasayangin talaga nito ang oras ng dalaga. Si Wecheng ba yan? Anong problema? Ayos lang, kapatid na Zhao. Bibili ako ng ibang palayo. Lagi naman ganito itong babaeng ito. Napaka-maalalahanin. Napakaswerte ni Zhao, ang edukadong kabataan. Ang isang babaeng tulad niya ay nararapat na pahalagahan. Yan nang. Yuecheng, anong problema? Tingnan, punong-puno ang tubig na halos umapaw na. Ano ang gagawin kung masunog mo ang iyong sarili? Bakit ka umiiyak? Walang tulong sa Hilagang Korea. Mainit na tubig yan. Siguro nag-ilusyon lang ako. Walang interes sa akin si Brother Zhao. Pagtulong sa Hilagang Korea, ito ay bagong kulong tubig. Ibigay mo ito sa iyong Panginoon. Ayos lang talaga. Ayos lang talaga. Nang maisip kong pumunta sa Korea, naalala kong may mga gawaing bahay pa pala ako na dapat gawin. Babalik na ako ngayon. Ang Perez. Sige yan, ang aking Panginoon. Pupunta ako sa Shangliang Commune para manghuli ng baboy ramo sa lalong madaling panahon. Hindi mo kailangang pumunta at tumulong sa panahong ito. Manghuli ng mga baboy ramo si kapatid na Zhao. Nabalitaan kong mapanganib ang Shangliang Commune. Ang salot ng baboy ay lubhang malala. Ang iyong Panginoon, mayroon bang anumang panganib? Guro, handa na ang tubig. Bakit? Hilingin mo sa kanya na magluto ng mga ulam para sa atin. Sasama ako kay Brother Wang ngayong gabi at iinom si kasamang Weidong. Sabi niya pupunta siya at gagawa ng mga gawaing bahay kung mayroon man sa bahay. Ako. Nanay. Nakabalik na ako. Anong problema, bata? Ayos ka lang ba? Mula nang magbigay si Yuecheng. Pagkatapos noon ay nagluto si Zhao, isang edukadong kabataan. Lagi akong umuwi ng may ngiti. Bakit parang maiiyak ka ngayon? Nanay. Ayos lang ako. Si Zhao ba yon, ang edukadong kabataan? Binubuli ka niya, maghintay ka. Hinanap siya ni nanay. Diyos ko. Nanay. Nay, maupo po kayo. Lahat ng ito ay dahil walang silbi si nanay. Nakikiramay ako kung kinailangan mong magdusa. Hindi, nay. Hindi ako binubuli ni Brother Zhao. Lamang. Yuecheng. Hindi ka naman nahulog ang loob kay Zhao Ziking, di ba? Ngunit ang mga batang talento tulad ni Zhao Ziking, imposibleng maging interesado sila sa pamilya namin. Bakit? Hindi maganda ang komposisyon ng aming pamilya. Hindi namin kayang makipag-ugnayan sa'yo. Nanay. Kapatid na Zhao. Malapit na kaming pumunta sa Shangliang Commune para manghuli ng baboy. Gusto ko siyang tahian ng pananggalang na anting-anting. Mabuti. Gawin mo ito sa paraang gusto mo. Nahuhumaling na ang babaeng ito. Mahirap itong masira. Xiao Zhao Qingshan, ang liham ng pagpapakilala ay inihanda na para sa'yo. Sa pagkakataong ito ay pumunta ako sa Shangliang Commune. Maging mas maina, magbigay, gagawin namin. Tinanong ko si Wang Dongjun, nagmaneho ako ng kotse para sa'yo. Dadalhin ka niya sa Shangliang Commune. Ang ganda nito, sa ganoong paraan, makakasama ko si Xiao Zhao. Magpahinga ng maayos at mag-recharge sa loob ng kotse. Hukbong silangan. Zhao Ziking, Hunter Wang, kapatid na Wang, pasensya na sa abala ko sa iyo sa pagkakataong ito. Naku, sarili nating mga tao silang lahat. Ano ba ang problema nito? Napakawalang saysay nito. Zhao Ziking, target mo ba ang pagkakataong ito? Nagpunta ka ba gamit ang o bisikleta? Sa pagkakataong ito, pupunta ako sa Liangshan. Ang daming eksperto, wala akong inaasahang mapapala. Paghaluin ang ilang sako ng butil. Zhao Ziking, masyado kang mapagpakumbaba. Gamit ang iyong mga kasanayan, kaya niyang harapin ang kahit 5 ulo. Dagdag pa ang haring mga ngaso at ang iyong pulang hari. Sa tingin ko, maaari na silang makipagkumpetensya sa mga grupo ng pangangaso na yon. May makikilala ako. Mauuna na kayo. Bakit? Ito ang anak na babae ng pamilya Lin. Pinauwi na namin si Xiao Zhao. Ang ganda ng anak na babae ng pamilyang Lin. Napakaswerte ng mga kabataan sa mga babae. Naku, kawawa naman ang pamilya Lin. Yuecheng, pumunta ka ba para magpaalam sa akin? Salamat, pero anong problema sa mga mata mo? Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Ano ito?
Ito ay isang anting-anting. Maaari ka nitong panatilihing ligtas. Kapatid na Zhao, baka hindi ko na magawa ang isang bagay sa hinaharap. Magluluto ako para sa iyo at lilinisin ko ulit ang bakuran. Multa, ang mga bagay na ito, hindi mo dapat ginawa yon noong una pa lang. Salamat sa tulong mo nitong mga nakaraang araw. Kapatid na Zhao, paalam. Bakit parang malungkot ang mga mata niya? Ano ang nangyari? Hindi ba bumalik si Yue Cheng sa nayon? Base sa direksyon na tinatahak niya, mukhang papunta siya sa ilog. Ano ang ginagawa niya at pumunta sa tabing ilog ng walang dahilan? Hindi maganda. Yue Cheng, ano ang ginagawa mo? Paalam, kapatid na Zhao. Yue Cheng, kapatid na Zhao, hindi ako sapat para sa'yo. Pero hindi ko ito matatanggap. Magpapakasal ka sa ibang babae sa hinaharap. Sana naging sapat na ako para sa'yo. Yue Cheng, ano ang problema mo? Bakit ka tumalon sa ilog? Kapatid na Zhao. Gusto ko si kapatid na Zhao. Pero hindi ako sapat para kay Brother Zhao. Gusto mo ako? Bakit hindi mo sinabi sa akin na gusto mo pala ako? Gusto rin kita. Talaga? Siyempre tutu. Hintayin mo akong bumalik. Pupunta ako sa bahay mo. Pag-alok ng kasal sa bahay. Maging asawa ko. CJ. Kapatid na Zhao. Pero ang pamilya ko, nakatingin sa akin. Gusto kong gugulin ang buhay ko kasama ka. Wala akong pakialam sa background ng pamilya mo. Hindi mo na kailangang harapin ang mga paghihirap ng mag-isa. Sa pagitan naming dalawa yon. Kapatid na Zhao. Hintayin mo akong bumalik. Magpo-propose ako ng kasal pagbalik ko. Mabuti. Pumasok ka. Maligayang pagdating. Nandito kayong dalawa para magbigay ng suporta. Ang kasamahang mangangaso na napatay. Kabaitan, ako si Chang Guanlin. Siya ang pangunahing taong may pananagutan sa pangyayaring ito. Kumusta, Kalihim Chang? Ako si Zhao Tianliang. Kumusta, Kalihim Chang? Ako si Wang Qingshan. Kamakailan lang, sa lugar ng production team ng Dongshan. Apurahang nangangailangan ng tauhan. Ilang araw na ang nakalipas. Kuponan ng produksyon ng Dongshan. May 3 ektarya ng mais. Humingi ng tulong sa amin ang mga taga nayon. Iba pang mga mangangaso. Inilipat silang lahat sa ibang mga production team. Bakit? 2 kasama. Handa ka bang pumunta sa Dongshan production team? Sigurado. Kami ay isang ladrilyo sa organisasyon. Lumipat kung saan kinakailangan. Kalihim Chang. Ako rin. Zhao Ziking. Sinasamantala mo ba ang kakulangan ko sa edukasyon? O Zawa, maya-maya lang ay magdadala ka ng 2 kasama. Pumunta sa kuponan ng produksyon ng Dongshan. Bilang karagdagan, bigyan ng bawat isa sa kanila ng 30 bala. Mabuti. Kapatid na Wang, sumama ka sa akin. Mabuti. Kapatid na Wang, kapatid na Tianliang, ito ang miyembro ng aming production team. Kapitan, Lolo Xiang Hong, dumating na ang kasamang mangangaso na itinalaga ng komyon. Kasamang mangangaso. Ang pangalan ko ay Guo Xianghong. Siya ang team leader ng production team na ito. Nitong mga nakaraang araw, mga baboy ramo na bumababa mula sa bundok. Medyo marami ang mga punla sa bukid. Sira ito, gawin mo pa ito ng ilang beses. Ang ani ngayong taon ay magiging 30 tandang bawas 40% na mas mababa. Ngayong nakarating ka na, may pag-asa tayo ngayon. Kumusta Kapitan Guo? Ang pangalan ko ay Zhao Tianliang. Pwede mo na akong tawaging Xiao Zhao. Ang katabi ko ay ang aking kapareha. Ang pangalan niya ay Wang Qingshan. Makakaasa ka. Ako'y namin ang buong responsibilidad. Tinamaan na silang lahat. Mabuti, Ozawa, kasama ang 2 kasama. Pumunta sa kantin ng team namin. Gusto kong maghanda ng isang malugod na hapunan para sa 2 mangangaso. CJ, hindi. Laktawan muna natin ang hapunan sa ngayon. Pakiayos muna ang aming matutuluyan. Inilagay na namin ang mga bagahe. Malapit na kaming maglakbay papunta sa mga bundok. Nagmamadali kaya, hindi kailangang magmadali. Pinuno ng pangkat. Malapit na maggabi ngayon. Ang puntong ito ng oras. Gaya ng kasabihan, mga baboy na tumatakbo at nakahiga, sipol ng takbo ng usa, hindi sila nangangahas kumain ng mais sa maghapon. Gabi ang kanilang oras ng pagpapakain. Sa oras na ito, magandang pagkakataon ito para atakihin natin ito. Kakaiba talaga ang batang mangangaso na ito. Akala ko magpapadala lang ang komyon. Dumating ang 2 mangangaso para harangan tayo nito. Nasaan ang bibig ng Dongshan production team? Ngayon, tila ba masyado ko nang pinag-iisipan ng lahat? Base sa kaalaman ng binata na ito, hindi naman masama ang kanilang lakas. Paunawa, may nangyayari rito.
Bukang liwayway, ano ang nangyayari? Tingnan mo ang kalsadang ito. Kanan, tama yan. Karaniwang may mga takdang ruta ang mga baboy ramo. Ozawa, patuloy na maglakad sa daang ito. Anong lugar ito? Bukid ng Mais. Kapatid na Zhao, kapatid na Wang. Ano ang dapat nating gawin? Naghihintay na bumangga ang kuneho sa tuod ng puno. Pagtambang. Ang galing nito. Sa landas na ito ng baboy ramo, magtakda ng isang ambush point. Maghintay tayo at tingnan natin. Kapatid na Zhao, talaga bang dadaan sa ganitong ruta ang isang baboy ramo? May iba pa bang daanan ng baboy? Hindi maaaring isantabi ang posibilidad na ito. Kaya susunod, kailangan natin si Brother Wang na makialam. Mabuti, kasama ang iyong pulang hari. Maging katulong ko, maayos naman ang bag ko. Maliit na pula. Pumunta. Ozawa. Susunod. Kailangan nating maghanap ng angkop na lugar para sa pagbaril. Mabuti. Dito mismo. Ozawa. Kailangan mo bang umihi? Papasa na siguro ako, pare. CJ. Tapos hawak mo ang baril para sa akin. Pupunta ako. Mabuti. Kapatid na Zhao. Ang kaswal naman yan. Ozawa. Ito ay para banlawan ng ilong ng baboy ramo gamit ang ihi. Hindi karaniwang ganito ang dapat na ugali ng isang lalaki. Mabuti. Ozawa. Nagtatago ka sa likod. Gawin ang pangwakas na suntok. Mabuti. May mangyayari bang masama? Tandaan, kailangan mo lang silang tapusin. Huwag kailanman magpaputok ng wala sa oras. Sige, kapatid na Zhao, tatapusin ko lang ang kalaban. Huwag munang magpaputok. Ang kahinahunan ni Brother Zhao ay talagang kahanga-hanga. Kapatid na Zhao, barilin. Kung hindi ka magpapaputok, malapit na tayong banggain ng baboy ramo. Kapatid na Zhao, barilin. Kung hindi, malamang nasugatan ang pulang hari. Kapatid na Zhao, barilin. Kung hindi, malamang nasugatan ang pulang hari. Ang Red King ay isang mahusay na aso sa pangangaso. Hindi ito madaling masaktan o mapatay. Ozawa, bigyan mo ako ng tubo numero 16 na. Oh. Anong problema, Oz? Nako. Kapatid na Zhao, paumanhin, masyado akong kinakabahan ngayon lang. Nakalimutang tapusin ang kalaban. Multa. Tingnan mo kung patay na talaga. Mabuti. Isa lang talaga siyang green recruit. Ngunit, wala akong inaasahan mula sa production team na ito. Maaari ba kayong magpadala sa akin ng sinumang may kakayahang tumulong? Patay, kabaitan, namatay talaga siya. 5 sunod-sunod na bala ang tinamaan ko. Kung hindi sila mamamatay, swerte naman at nakaligtas ito. Mukhang hindi siya nagpapanggap na patay. Nasaan si Kuya Wang? Bukang liwayway, Ozawa. Bukang liwayway, Ozawa, nakabalik na ako. Kapatid na Wang, ano ang nangyari? Hindi ba't nagpapastol ka lang ng baboy kasama ang pulang hari? Ang galing talaga ng Red King mo. Ginawa nito ang lahat ng trabaho ng mag-isa. Hindi ko na kailangang gumawa ng aksyon. Natagpuan ko ang pulang hari. Ang malaking baboy ramo na ito. 2 basket na tumatakbo ang sumunod sa likuran nito. Inakit ng pulang hari ang higanting baboy ramo. Sinalo ko yung 2 running basket. Kuya. Isa itong 5 o 6 na buwang gulang na baboy ramo. Ang hawak ng kapatid mong si Wang ay. Ozawa. Maghanap ka ng 2 o 3 tao. Halika at buhatin ang baboy. Hindi namin kayang 3 to. CJ. Kapatid na Wang, kain muna tayo ng kahit ano. CJ. Babangon na sila maya-maya. Kapatid na Zhao, kapatid na Tianliang, dumating ang mga taga na yon. 2 kasamahan sa pangangaso. Narinig ko mula kay Xiaoz na nangaso ka ng malaking baboy ramo. Narinig din niya itong nagsabing, ang malaking baboy ramo na ito. Dati, dapat sana ay bababa kami ng bundok sa tabi ng pig trail. Sinasayang ang mais natin. Maraming salamat.
Halina't lahat ay pumunta at manood. Hindi ba't yan yung kalbong yama kanina? Iyon lang, ang aming koponan ay may ilang ektaryang lupain. Kasalanan niya ang lahat kung bakit siya ang nagpasimula ng lahat ng gulo na ito. Ito talaga to. Naging dahilan ito para mawalan kami ng napakaraming pagkain. Pindutin ito. Ibalik mo sa amin ang aming pagkain. Tumingin, may dalawa pang maliliit doon. Patayin sila. Makuha natin ang hustisya para sa pagkain na wala sa atin. Matandang Wang. Pigilan sila dali. Huwag mong hayaang masira nila ang running basket. At B. Mga kapwa taga-nayon. Kasamang mga ngaso, bakit ayaw mo akong hayaang paalisin sila? Mga kapwa taga-nayon, pagpasensyahan nyo na po, hayaan mong ipaliwanag ko. Hindi kita hahayaang patayin yan. Natural lang, dahil kapaki-pakinabang pa rin ang pag-inat sa mga ito. Tama yan, gagamit ulit kami ng baboy ramo bukas, para matunton ang kanilang mga pugad. Paano mo nagawang pumatay ng ganoong klaseng tao? Sukatin natin kung gaano kabigat ang baboy na ito. Ilang kilo sa kabuuan? Humigit kumulang 400 yen, 200 kilo. Mabuting bata, kung idadagdag mo ang dugong inilabas at papasok sa tubig, ang baboy ramo na ito ay dapat tumimbang ng hindi bababa sa 500 libra. 500 yen, mukhang mabigat ito sa akin. Hindi ko inaasahan na ganito pala ito kabigat. Ang baboy ramo na yon lang ay, muntik na itong bumangga sa kanila. Nabangga ng baboy ramo na kasing bigat nito. Walang kamatayan, agarang kaligtasan. Lolo Xiang Hong, ayon sa pinakabagong mga tagubilin mula sa kalihim ng komyon, lahat ng mga taong sinusuportahan sa paglaban sa pinsala, hinabol ng mga ngaso ang baboy ramo. Ang ulo at kanang binti ng baboy nito, ipaubaya mo na lang sa kasamahang mga ngaso ang paghawak nito. Ang natitirang bahagi, ang production team ay makakakuha ng kalahati. Ang natitirang kalahati, isumite sa komyon. Salamat sa iyong kabaitan, pinuno. Koponan ng produksyon ng Dongshan. Hindi namin kailanman maaalala ang kabaitan ni Kalihim Chiang. Xiao Zhao, Qinshan, ang ulo at kanang binti ng baboy na ito. Ano ang mga plano mong gawin? Kapatid na Wang, ano ang mga plano mo? Bukang Liwayway, hindi ako nakatulong sa kalbong ulong ito ng hari ng impyerno. Ito ba ang pulang hari mo? Bukod pa, ikaw lang din pala ang nagpatay nito ng mag-isa sa huli. Ang ulo at mga binti ng baboy na ito, lahat sila ay iyong mga samsam. Hindi ako sasali sa alokasyon. Kung hindi, magmumukha akong napakawalang hiya. Dahil ganoon nga ang kaso. Hayaan niyong ipaliwanag ko ang aking pamamaraan. Kapitan Go, pakibigay mo sa akin ang ulo at binti ng baboy. Ihatid sa dalawang pamilyang nagbigay ng tuluyan. Kalahati para sa bawat tao. Hindi naman sa mapagbigay ako. Sa halip, ito ay isang kritikal na tama sa buong sistema. Ngayon sa aking espasyo, mayroon ng 100 kalbong hari ng yama. Bilang ng mga paa ng baboy, kaya ko itong kainin ng napakarami na parang ayaw ko nang kainin pa ulit sa tanang buhay ko. Xiao Zhao, paano ito magagawa? Kapitan Go, ang aming pagdating, nagdulot ito ng malaking problema para sa dalawang pamilyang iyon. Nako, Xiao Zhao Qinshan, huwag kang mag-isip ng ganyan. Ang aming koponan ng produksyon sa Dongshan, walang anuman. Walang anuman. Pinatay mo sila ngayong gabi. Hayop ka, yaman na kalbo ang ulo. Naghiganti sila sa production team namin. Kailangan ko ulit ang iyong pagsusumika. Karne ng baboy ramo. Masama ang loob namin tungkol dito. Kapitan Go, sige, kung gayon, humingi ako ng tulong sa dalawang pamilya para gumawa ng isa. Inihaw na ulo ng baboy. Paanong baboy bilang kabayaran? Paano? CJ, Qinshan, Xiao Zhao, bumaba tayo ng bundok. Inihanda namin ang pinakamasarap na alak at pagkain para sa'yo. Hinihintay ka namin, CJ. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng malaking kainan. Mabuti. Bakit? Kapitan Go, hindi kailangan. Masyado ka nang nagpakahirap. Xiao Zhao, ayos lang. Tinulungan mo kaming maalis ang mga ito nitong mga nakaraang araw. Kalbong haring yama, ang baboy ramo na ito. Sinira pa nila ang kulungan ng baboy. Ito ang lahat ng taos pusong damdamin ng mga taga na yon. Tanggapin mo. Kung gayon ay tatanggapin ko ito ng may kagalakan. CJ, uy, kunin mo rin. Haha, Son Yang, babalik talaga ako para makita ka. Kailangan mong maniwala sa akin. Sige, hihintayin kita. Hahaha, ano ang tinitingnan mo? Ngayon lang ako nakakita ng lumang puno na namumulaklak. Ayos lang, matandang Wang. Kaya plano mong tumira kasama si Widow Son. Bukang Liwayway. Plano kong gawin ang gawain ito sa komyon. Pagkatapos ay nag-propose siya sa kanya. Ano sa tingin mo, matandang Wang o matandang Wang? Hindi mo alam bago ang misyon. Pinakamainam na huwag basta-basta maglagay ng mga bandila. Ano, hintayin mo na lang matapos ko ang digmaan. Babalik ako at papakasalan kita. Anong gawain bago? Ipakita sa kapitan ang larawan ng iyong anak na babae. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito. Sa madaling salita, oras na para kunin ang lunchbox. CJ, kung gayon, dapat ka munang bumalik sa Shenanton. Huwag kang pumunta para mangaso. Umuwi, impossible. No, pagbabayad ng mga utang, kumita ng pabuya para makapag-asawa. Hahaha. CJ, kung gayon, dahan-dahan lang. Kalihim Chiang, ito ang ulat na ibinigay ni Go Xiaoze. 2 araw pa lang siyang wala, di ba? Paano na ibalik ang ulat? May nangyari kaya? Malamang ang ina, nakakatuwa yan. Paggamit ng mais bilang pain, pag-akit ng 2 malalaking baboy palabas ng kanilang lungga at pagpatay sa mga ito.
Pinilit na palabasin ang nakabaluti na matandang baboy ramo. Lumaban hanggang kamatayan at patayin siya ng buong lakas. Sandali lang, saan nagmula ang nakabaluti na baboy ramo na ito? Napakabangis na nilalang na yan. Kung nalaman ko lang sana ng mas maaga, tiyak na magpapadala sila. Isang armadong pangkat ang nagsagawa ng ground sweep. Sa halip na hayaang pumunta roon ang grupo ng mga mangangaso. Kung hindi lang dahil sa dalawang makapangyarihang individual na ito. Ako, dalawa pang buhay ang nawala. Tawagan mo si Officer Chen. Kalihim Chang, tinawagan mo ako. Nasaan na ngayon si kasamang Gu Xiaos? Kalihim, humihingi ng tulong ang Donglin Brigade. Nakulong si Qianjin sa kabundukan ng Xiaoxingan. Wala tayong sapat na tauhan. Saka lamang bumalik si kasamang Xiaos at ang iba pa. Ipinadala ko sila sa Donglin Brigade. Kalihim, nakaabala ba ako sa'yo? Ayos lang. Napakamakatwiran ng iyong mga kaayusan. Sayang naman, hindi ko nakilala ang dalawang mahuhusay na taong iyon. Pero magkikita rin tayo balang araw. Oh, Xiaos, ang tauhan ng kumyon. Ganoon ka ba kanerbiyoso? Ang mga ganitong misyong pangsuporta. Sila talaga ang nagpadala sa amin dito. Akala ko magkakaroon ako ng oras. Magpahinga ng 1 o 2 araw. Bakit? Walang paraan. Sinasabing si Qianjin ng Xiaoxingan na stranded sa mga bundok. Walang mahanap ang kanyang pangkat sa pangangaso. Kaya naman agad silang nanawagan para sa ating suporta. Si Qianjin yan mula sa Xiaoxingan, palayaw, eksperto sa bundok. Alam niya ang sitwasyon sa kalapit na mga bundok. Maaari itong ilarawan bilang pagmamasid sa mga linya sa palad. Ang ganitong tao, paano sila nawala sa kabundukan? Bukod pa riyan, wala silang komunikasyon sa loob ng 3 buong araw. Sino ang nakakaalam? Buhay pa ba siya o patay na? Walang makapagsasabi. Bukang liwayway. Ano sa tingin mo? Paano pa natin ito titingnan? Gamitin ang iyong mga mata upang makakita. Sino ang may pakialam? Hanggat may katay ng baboy, kahit saan ayos lang. Tutal, 700 katiting lang ng karne ng baboy ramo ang diferensya. Makakakuha ako ng bisikleta. Kulang na lang ng 1,700 yen. Pwede ko naman itong ipagpalit sa tiket sari. Kung sa pagkakataong ito, posibleng tipunin ang lahat ng miyembro ng Donglin Brigade. Babalik na lang ako sa Shenganton. Natapos na ang alok ng kasal. Sige, kung ganoon, pumasok muna tayo at tingnan natin. Mabuti, maglakad. Bakit? Mga taong iyon, maaari kayang sila yon? Hindi tama yan. Bakit 3 lang ang tao? Hindi ba't nandito sila para magbigay ng suporta? Maaaring nasa likuran pa rin ang pangunahing puwersa. Hindi ito tama. Wala akong nakitang mga sasakyan na nakasunod sa akin. Hindi basta-basta ipapadala ng kumyon ang ilang taong ito. Subukan mo kaming lokohin. CJ, lahat ng dumarating ay isang kasama. Lahat sila ay dumating upang magbigay ng suporta. Mag-usap kayo sandali. Maging magalang po kayo. Bakit? Tio, huwag kang mag-alala. Sasabihin ko kina Xizi at sa iba pa na mag-ingat. 3. Kumusta? Kumusta? Ako ang kapitan ng Donglin Brigade, Yang Xiangdong. Maligayang pagdating. Kumusta kapitan Yang? Isa akong mangangaso na ipinadala ng kumyon upang magbigay ng suporta. Ang pangalan ko ay Zhao Tianliang. Ito ang aking katulong, si Wang Qingshan. Oh, kumusta? Kumusta? Ito ang ating kasama sa milisya. Gu Xiaos. Kumusta? Kumusta? Ito, nagpadala ang kumyon ng ilan sa inyo. Kapitan Gu, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito? Ano ang kasalukuyang sitwasyon sa Donglin Brigade? Kaya ganoon nga, samahan niyo ako sa punong himpilan ng brigada. Umupo tayo at mag-usap ng dahan-dahan. Mabuti, pumasok ka. Halina kayo, 3 kasama. Pakiusap. Umupo. Kapitan Yang, ano nga ba ang eksaktong sitwasyon dito? Bakit nawala si Qianjin Hui sa Lesser Khinan Mountains? 3 araw na ang nakalipas. Kasamang Qianjin, nag-organisa ang pinuno ng isang malawakang pangangaso. Naging maayos naman ang takbo nito noong una. Pero nang dumating ang oras para isara ang lambat, biglang may isang baboy ramo na nakalusot sa paligid. Dahil dito, nagkawatak-watak ang koponan. Kasamang Qianjin noong panahong iyon, napakasama ng lokasyon. Iilang baboy ramo lang. Hinabol sila ng may matinding pag-iingat. Hinanap namin yan mamaya. Pero hindi na ito mahanap pa. 3 araw na ang nakalipas. Walang mensahe kahit isa. 3 kasama. Umaasa pa rin ako sa'yo. Tulungan mo kaming mahanap ito. Si Qianjin, ang panganay na kapatid na lalaki. Ngunit, 3 araw na rin ang lumipas. Nandito ako para manghuli ng baboy. Para sa isang estranghero, sayang lang talaga ang oras. Isa pa, 3 araw na silang nawawala. Natatakot akong wala na ang tao. Ano bang problema sa 3 araw? Naniniwala ako kay Qianjin, ang amo, sa loob ng 10 araw. Hindi siya mamamatay. Yoshiko, umupo. Kasamang Wang, pasensya na. Sizi, dahil kadalasan kasamang. Si Qianjin ang may pinakamagandang relasyon sa amo. Sandaling kumilos ako ng padalos-dalos. Patawarin mo ako. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pero sa pagkakataong ito, kami na lang ni Tianliang ang naroon. Dumating sila upang suportahan ang laban sa kaaway. Hindi kami magaling maghanap ng tao. Mabuti naman at nahanap mo na. Hindi mahanap, pag-aaksaya ng oras. Kung ang mga aktibidad ng kumyon ay maantala, hindi rin namin kayang bayaran. Sinabi ito ni kasamang Wang. Dumating ka para manghuli ng baboy. Sa totoo lang, para ito sa gantimpala ng kumyon, di ba? Sige, kung gayon, hanggat handa kang tumulong, magbabayad kami. 1 baboy ramo bilang kabayaran. Kung makakita ka ng mga tao, kaya 3 baboy ramo. Ibinigay namin lahat. Ibigay ang lahat. Bukod pa rito, magbabayad din kami. Ilang karagdagang kabayaran. Kumusta naman? Kung naghahanap ka lang ng isang tao,
Mayroon ding posibilidad na kumita ng pera. Ang kontribusyon ng 3 baboy ramo. Sulit ang kasunduang ito. Bukang liwayway. Ano sa tingin mo? Bakit ba ang binata na ito ang namamahala? Siya ang amo. Bagong dating lang kaming 3. Wala akong masyadong alam tungkol sa sitwasyon dito. Maaaring gamitin ang pagkakataong ito. Matuto ng higit pa. At ang mga taong ito ay tila. Bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip. Hindi tulad ng pabaya na siksezi. Mukhang may pinagdadaanan ang dalawang ito. Hindi tayo dapat masyadong masangkot dito. Pero kung kaunting tulong lang ang kailangan, hindi naman ito malaking problema. Maaari, mabuti, hanggat handa silang tumulong. Baboy gubat lang ang binayaran namin. Bilang kabayaran, CJ, Kapitan Yang, huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang aming makakaya. Sana ay makapagtiis si kasamang Kianjin. Madaling araw na. Tingnan ang pinansyal na kakayahan ng malaking grupong ito. Napakalakas talaga. Naghanda sila ng isang malaking bahay na ladrilyo para sa amin. Iyan ang iyong pagpipilian. Ang malalaking bahay na may bubong na tisa ng Donglin Brigade at ang bahay na gawa sa putik at ladrilyo ng Hipag ni Son. Alin ang pipiliin mo? Bakit hindi mo pwedeng piliin ang pareho? Kapatid na Zhao, kapatid na Wang. Sa tingin ko, hindi rin naman masama ang bayan ko. Binigyan ng oras. Ang aming kuponan ng produksyon sa Dongshan. Tiyak na unlad ito. Magtatayo ang lahat ng malalaking bahay na may baldosa kung gayon. Masama. Nagkamali ako ng salita ngayon lang. Kailangan yan. Naniniwala sa iyo si Brother Wang. Ozawa, magiging maayos din ang lahat. Nagkakaisa ang mga tao mula sa inyong lugar. Naniniwala ako, mga tao mula sa iyong lugar. Tiyak na magkakaroon. Ang araw na ang bawat pamilya ay may malaking bahay na ladrilyo. Kapatid na Zhao, gustong-gusto kong marinig kang sabihin yan. Bakit? Bukang liwayway. Bakit? Sabi mo yung taong nawala. 3 araw na akong naghahanap pero hindi ko pa rin makita. Sa tingin namin ay malabong mangyari rin yon. Ano ang ibig sabihin nito? Iyan ang iniisip ko. Sabi mo hinabol si Kianjin ang baboy ramo. Uy, maghanap na lang tayo ng mga baboy ramo. Marahil, sa loob ng tiyan ng baboy ramo, mahahanap mo ba siya? Maaari rin natin. Bigyan sila ng paliwanag. Hoy, sabi ko, natatandaan mo pa ba ang nangyari kanina? Pero dapat mo akong bigyan. Nagbibigay ito ng ideya. Sundan natin ang landas ng baboy na ito. Kung hindi mo mahanap ang tao, katayin mo ang baboy. Natagpuan nila ang tao. Natural lang na pinakamaganda. Ozawa, at ikaw, sasama ka ba sa amin? Syempre, maglakad. 3 magkakapatid. Ikinuwento ng tiyuhin ko sa lahat. May ilang pagkain at inumin na inihanda. Hayaan mong imbitahan ko ang lahat. Napaka-coincidence naman yan. Nag-uusap lang kami. Saan tayo dapat kumain? Ang pagkakataong iyon. Tara na, maglakad. Umupo po kayo. Ang pagkain at alak na ito. Paano nangyari na pati ang Dongshan production team? Hindi nila maihahambing sa. Wala talaga silang halaga sa atin. Kaya, ang ilan sa atin, isa ang mauuna. Tumigil sa pag-inom. Nako. Kasamang Zhao. Sa likod ng aming komyon, magpapadala ba sila ng mas maraming reinforcement? Ang kapitan ng Donglin Brigade. Malinaw na may nakatagong kahulugan sa mga salita niya. Kapitan Yang, wala kaming alam tungkol sa departamento ng sandatahang lakas. Malamang maling tao ang tinanong mo. Dumating lang ngayon ang mga tao mula sa departamento ng inyong sandatahang lakas. Para sa iyo ang mga ito, isa ring miyembro ng kagawaran ng sandatahang lakas. Bakit hindi mo alam? Pangalawang tiyo. Hoy kasamang Wang, pasensya na. Dahil sa isyong ito ng lupang sakahan, abala at balisa. Ishin, gusto ko lang matapos ito ng mabilis. Nalipol ang mga baboy ramo, kaya nagtanong ka ng medyo apurahan. Huwag mo nang isa puso. Shikwan Brothers. Kayong mga taga-forward gang, hindi ko sila makilala lahat. Maaari mo ba akong tulungan na ipakilala ito? Kami ang forward gang. Bukod sa perang ito ay mapupunta sa amo. May 4 pang tao. Ako, Yoshiko, bulag na matandang 6, Lao Liu, kaya nga. Dati yon sa punong himpilan ng brigada. May kung anong hindi ko naramdaman. Sina Lao Liu at Lao Liu lang ang mga bulag. Lalo na si Lao Liu. Tiyak na may nangyayari sa pagitan niya at ni Kianjin. Bukang liwayway. Ano ang problema mo? Wala. Medyo nalalasing na ako. Mukhang hindi makakapunta bukas. Sama-samang kumilos ang forward gang. Kung hindi man, natatakot akong hindi ko na alam kung paano ako namatay. Bukang liwayway. Kadalasan, malakas siyang uminom at hindi marunong malasing. Ang bilis naman matatapos ngayon. Posible kayang may natuklasan. Bukang liwayway. Kung gayon, tutulungan kita pauwi. CJ, Kapitan Yang, Shikwan Brothers. Pagkatapos ay alis muna tayo sa bukid. Tindig ng kabayo. Suntok. Suminghal. Haha. Suminghal. Naku. Kapatid na Zhao, ang galing mo talaga maglaro. Magagawa mo rin ito, araw-araw sa loob ng mahigit 1 dekada. Ang galing ng Kung Fu. Nagbibiro ang magkapatid na Shai. Ako, mga peking pamamaraan lang ng pagsasanay yan. Mga kapatid ng bukang liwayway. Ito na, almusal na inihanda ng brigada. Dinala ko na ito sa'yo. Shikwan Brothers, masyado kang mabait. Sabihin mo lang kung saan kakain. Multa, minsan ko lang ibibigay ito. Ang pagkain para sa 3 magkakapatid mula ngayon. Pagkatapos ay maaari ka nang pumunta sa kantina ng brigada para kumain. 3 magkakapatid, hindi kita kilala. Kailan mo balak umalis? Kailangan kong ipaalam kina Xizi at sa
sa iba pa. Magkita tayo, Shikwan Brothers. Sa tingin ko ay na-misunderstood mo. Tayong tatlo. Ayokong makipagtulungan sa mga tagalabas. Ang paghahanap sa tao ay natural lamang na kinailangan ng paghahati sa dalawang grupo. Bukod dito, sa usapin ng kahusayan sa paghahanap ng mga tao, mas mainam sigurong hatiin ang mga sundalo sa dalawang grupo. CJ, iyon ang sarili kong desisyon mula noong tatlong magkakapatid. Sobrang tiwala. Kung gayon, hatiin tayo sa dalawang grupo. Ngunit, kailangan ko pa rin ipaalala sa inyo mga. Ang amo natin ay si Kianjin. Sila ay ikinalat ng kawan ng baboy ramo. Sa mga bundok, mas marami na ang mga baboy ramo ngayon. Kailangan pa ring maging lubos na maingat ang lahat. Kailangan yan. Salamat sa iyong pag-aalala, kapatid na Shikwan. Kung ganoon, may mga bagay pa akong dapat gawin. Aalis na ako ngayon. Bakit? Kapatid na Zhao, bakit tayo dapat tumanggi? Itong yang Shikwan, hindi ba't napakatapat niya? At sinundan namin ang isa. Grupo ng pangangaso na nasa hustong gulang. Hindi ba't mas ligtas iyon? Yixiaos, minsan may mga panganib sa mga bundok. Hindi mula sa mga mababangis na hayop. Kapatid na Wang, pinagdududahan mo ba ako? Hindi naman sa nagdududa ako. Ang mga kapatid ni Tianliang ang naghinala. Kung hindi man, imposibleng maging ganoon siya. Napakadeterminado mong tumanggi. Natural lang na naniniwala akong sisikat din ang bukang liwayway. Simula nang makilala ko ang binata na ito. Pagkatapos ng pakikipag-ugnayan, ang kanyang paghatol ay palaging tama. Kapatid na Zhao, nako, ang laking steamed bun. Hindi ka naman patatahimikin yan, di ba? Hinala ko lang, ang paksang ito. Huwag na natin itong pag-usapan pa. Para maiwasang marinig ito ng mga may lihim na motibo. Akala nila nagkakalat kami ng chismis. Bilang konklusyon, dumating kami sa Donglin Brigade. Ang pangunahing gawain ay ang pagpatay ng mga baboy ramo. Huwag na tayong makialam sa ibang bagay. Naiintindihan mo ba? Malinaw. Kailangan ko rin itong maunawaan at maipatupad ng malinaw. Bukang liwayway, ang itim na guli na ito, totoo bang umiiral ang ligaw na ginseng? Sino ang nakakaalam? Hindi ba't sinabi iyon niyang Xiangdong? Ang mapang ito, medyo ilang taon na rin ang nakalipas. Ang lugar na ito ay tinatawag na Hexiazigo. Maaari nga bang mayroong itim na oso? Lumaki na ako, hindi pa ako nakakita ng oso dati. Oh, matandang Wang, ilang taon ka na? Bakit mo siya tinakot? Hinayaan ko lang siyang maglakas loob, di ba? Hindi ko inaasahan na ganito pala ito kadaling matakot. Hahaha. CJ, mabilis na tingnan kung ayos lang si Xiaos. Ozawa, Pagyuko. Pulang hari, itim na hari, pang itaas. Aso ba itong dalawang ito? Ito ay maaaring may kaugnayan sa pulang haring Gen-o, tumabi. Magaling. Pagkatapos bumalik, maraming gantimpala, bukang liwayway, pakiramdam ko aso mo ako. Nagbabago ito araw-araw. Iba na ngayon. Ang pulang hari na ito, umaasa lamang sa sariling lakas, kaya nitong pigilan ang malaking sukat. Makatuwiran ba ito? Sa oras na lumiwanag na, nauna lang ako, natuklasan ang isang bukal. Mayroon ding 3 baboy ramo, at isang itim na oso. Ang itim na guli na ito. Totoo bang may mga itim na oso? Hindi na kailangang tumingin pa. Mukhang, tumakas na sila. Bakit? Wala pa bang 3 baboy ramo? Ang lupang ito ay kay Heixiazi. At, narito na, ang teritoryo roon. Ilang araw na silang wala. Posible pa rin, darating na naman ang mga bagong baboy ramo. Kuya Liang, ako na ang bahala dito. Ozawa. Gumawa ka lang ng isang bagay na kapaki-pakinabang. Masyadong malayo ang lugar na ito mula sa pangunahing puwersa. Hindi na maibabalik. Mayroon pa ring mga 200 libra ng karne na natitira. CJ, bali wala lang ang 200 libra ng karne. Nagdala ka ng 200 kati ng karne. Hindi na maibabalik. Maghanap ka na lang ng kapaki-pakinabang na karne. Layang J. Kaya ano ang imumungkahi mong susunod nating gawin? Sunod, kailangan nating hanapin ang matandang ginseng na binanggit ni Qianjin. Mula noong bundok Hexiazi. May itim na oso talaga. Baka mahanap ang matandang ginseng na yon. Ngunit si matandang Wang, ang iyong kinabukasan, hindi na natin dapat takutin si Xiaos. Alam kong may mga oso. Paano may nangahas na magbiro ng ganoon? Bakit? Bukang liwayway. Ito na. Kung mayroon talagang mga lumang ginseng sa Hexiazigo, pagdaan sa kagubatang ito, mahahanap natin ito. Mag-ingat. Pakiramdam ko may panganib sa lugar na ito. Ito na. Maghanap ng lugar para sa pagtambang. Bala. Habulin. Pulang haring Gen-o, umalis sa daan. Mamatay. Bukang liwayway. Ang itim na oso na ito, bakit hindi ito gumagalaw? Titingnan ko. Mukhang patay na siya.
Huling pangangaso ng oso. Natuto ako ng isang kasanayan, mga paraan ng pagkuha ng apdo ng oso. Sa pagkakataong ito, kailangan ko si Ozawa para tulungan akong makuha ito. Haha, bukang liwayway, napakalaking oso. Yayaman tayo kung makakain tayo ng apdo ng oso. Huwag kang mag-alala, alagaan kita. CJ, Ozawa, humayo ka at higupin mo ang apdo ng oso. Mabuti, tara, tingnan natin. Kuweba ng itim na oso. Dapat ba tayong pumasok at tumingin-tingin? Bakit may tunog ng pagkatok? Maaari ba itong may tao sa kuweba? Bukang liwayway, ano nang dahilan ng pagtayo mo dyan? Ito ang kuweba ng oso. Dito, dapat ay, iyan ang lungga ng itim na oso. Ano pa ang hinihintay natin? Pumasok na tayo at maghanap. Sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring nasa loob? Kumusta naman ang kayamanang iyon? Sa tingin mo ba, may mga itim na oso sa loob? Paano kaya kung gawin natin to gaya noong nakaraan? Gamitin ang usok na yan para mag-usok. Magsindi ng apoy. Ubusin mo na ang halimaw na yan. Kapag walang mga buhay na nilalang sa loob, pumasok na ulit tayo. Matandang Wang. Kung ayaw mo, kung isa na namang buhay ang binawi, ang payo ko sa iyo ay, mas mabuting huwag nang gawin yon. Ano? Ibig sabihin may tao sa loob. Huwag ka munang magsalita. Pakinggan mo kung may gumagalaw sa loob. Hoy! May mga buhay talaga rito. Hindi ginagawa iyon ng mga hayop. Tapikin ang pader na bato ng may ritmo. Ngunit, sino ang tatakbo pumunta sa lungga ng oso? Matandang Wang. May nakalimutan ka na ba? Qianjin. 8. Ayon kay Yang Shikuan at iba pa. Pagsusuri kay Qianjin, alam ng taong ito ang sitwasyon sa bundok. Pamilyar na pamilyar. Isang taong katulad niya, imposibleng mawala. Pero 3 buong araw silang hindi nag-usap. Ibig sabihin siguro niyan ay may mali. Ang posibilidad na matrap sa kung saan pinakamataas. Iyan. Siya ay isang buhay na tao. Anong ginagawa mo sa kulungan ng oso? Siyempre hindi ako papasok kung walang problema. Sa tingin ko, malamang na gusto niyang gamitin ang kuweba. Itago. Ngunit ang oso na umuwi ay naipit sa putukan. Nakaharang sa loob. Bakit? Pumasok tayo at iligtas natin siya. Sulit siya sa halaga ng 3 baboy ramo. CJ. Napatay na ito ng itim na oso na ito. 3 buong araw na akong inaanto. Kung hindi lang sana makitid dito, hindi makakapasok ang mga itim na oso. Hindi ko na kayang mabuhay ng 3 araw. May tutulong naman sana sa akin. Madaling araw na. May mga tao talaga dito. Paalisin natin siya rito. Naghahalusinet ako. Huwag gumalaw. Baka nasugatan siya. Huwag mong palalain ang sugat. Kapatid na Zhao, kapatid na Wang. Ito si Qianjin. Hindi pa makumpirma ang pagkakakilanlan sa ngayon. Nawalan na siya ng malay ngayon. Wala akong oras para tanungin ang pagkakakilanlan niya. Ibaba muna natin siya ng bundok. Malapit nang mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Kuya, hindi maaasahan ang 3 bagong taong iyon. Sa tingin ko, hindi sila maghahanap ng pera para maging boss. Nagkasundo na sila dati. Bukod pa riyan, nangako kami sa kanila. Ang mga ganitong masaganang gantimpala, wala silang dahilan para tumanggi. Kuya, tinignan ko mismo kung nasaan sila kaninang umaga. Pupunta kami sa Hexiazigo. Si Qianjin, ang panganay na kapatid na lalaki. Paano sila napunta sa teritoryo ni Hexiazi? Pag-usapan natin ako at ang bulag na matandang 6. Pumunta rin sila sa Hexiazigo upang maghanap. Muntik ko nang masagasaan ang itim na oso na yon. Walang nakahanap sa amo dahil wala silang balak na iligtas ang mga tao. Bakit ka pupunta sa Hexiazigo kung ganoon? Hindi ba nila alam na delikado doon? Shikuan, siguro sila. Dumating sila partikular para manghuli ng mga oso. Wala silang pakialam sa paghahanap ng mga tao. O kaya'y suportahan ang pagpatay. Mali. Zhao Chenliang at Wang Qingshan. Mukhang hindi siya yung tipo ng taong sisira sa pangako niya. Hoy Laoliu, kalahating araw ka na rito. Bakit hindi ka umiimik? Naaalala ko, ang kabaitan ni Boss Qianjin sa'yo. Ngunit ang pinakamabigat, mabuting tao si Boss Qianjin. Ang mabubuting tao ay tutulungan ng Diyos. Naniniwala akong magiging maayos
maayos din siya. Nakabalik na ako. Nakabalik na sila. Ibinalik niya si kasamang Qianjin. Nakabalik na sila. Ibinalik niya si kasamang Qianjin. Shikuan, may dalawang mga ngaso. Nailigtas si kasamang Qianjin. Sumama ka sa akin dali. Mabuti. CJ, iniligtas nila ang amo na si Qianjin. Nagkamali ako. Gusto kong yumuko sa kanila at humingi ng tawad. Hindi tama yan. Ano ang nangyayari? Bakit buhay pa ako? Bakit hindi na lang mamatay? Matandang Liu, ano ba ang tinititigan mo? Sumama ka muna sa amin para makita si Boss Qianjin. Maglakad ng mabilis. Tara na. Xiao Zhao, Qinshan, Xiao Guo. Maraming salamat sa inyong tatlo ha. Tumulong. Kasamang Qianjin. Ibinalik na ang safety belt. Pinuno ng pangkat. Huwag muna natin pag-usapan yan sa ngayon. Puntahan mo agad si kasamang Qianjin. Shikuan. Nakahiga si kasamang Qianjin sa silid. Pagpasok natin mamaya. Maging mahinahon. Malubha ang kanyang pinsala. CJ. Maglakad. Madaling araw na. Sinabi ko ito matandang Liu. Ayoko na talagang bumalik ang pera. Ang hitsura ng isang taong nawalan ng mga magulang. Naku, kapatid na Wang, sa oras na ito, huwag kang magsabi ng mga ganyang bagay. Paano kung marinig nila? Grabe ang epekto. Mukhang tama ang mga hinala ko. Bulag na sina Lao Liu at Lao Liu. Siguradong may nangyayari sa pagitan ng dalawang ito. Ayaw nilang bumalik si Qianjin ng buhay. Nanatiling walang malay si kasamang Qianjin. Hindi na namin siya guguluhin pa. Hayaan mo siyang mag-focus sa paggaling. Xiao Zhao, Qinshan, Xiao Guo. Hindi pa ba kayong tatlo kumakain? Perpekto yan. Ako na ang mag-aayos ng tanghalian. Narinig kita buong umaga. Hindi lang nila nailigtas si kasamang Qianjin. Nakapatay din sila ng baboy at aso. Nasa Hexiazi Guli kami. Una, pumatay ng baboy ramo. Pagkatapos ay nakasalubong namin ang isa pang itim na oso. Ang bulag na yon, dinala kami nito malapit sa pugad nito. Napadpad kami sa loob ng kuweba na yon. Nakilala ko si kasamang Qianjin. Wika ba ito ng tao? Sabi ni Zhao Qianliang, pagpatay ng mga baboy at oso. Bakit parang nasa na yon? Kasing simple lang ng pagpatay ng sisiw. Kuya, hindi ba pwedeng maging mas emosyonal ka pa ng kaunti? Tunay nga, ang mga mahuhusay na tao sa mundo ay kasing dami ng karpa na tumatawid sa ilog. Ang galing naman yan. Siyempre, alam niya kung paano magpasika. Kailangang mag-araw na. Tila ordinaryo lang ito. Sa totoo lang, ito ay isang napakamapagkunwaring paraan ng pagsasalita. Ang galing naman yan. Nako, bukang liwayway. Qinshan, Xiao Guo, hayaan mong iregalo namin sa iyo ang isang masarap na pagkain. Ito ay isang maliit na tanda lamang ng aking pasasalamat. Pasensya na sa abala sa inyong lahat. CJ, sabay na tayo pumunta sa cafeteria. Lakad. Bukang liwayway, kaya mo talagang hawakan ang alak mo. Nagkunwari ka lang pala noong nakaraan. Shikuan Brothers. Kasalukuyang nasa koma ang kapatid ni Qianjin. Iminumungkahi kong maghanap ka ng taong magbabantay sa mga bagay-bagay. Mabuti naman at inaalagaan silang mabuti. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Ilan ang nasa ating grupo sa unahan. Nakaayos na ang lahat. Magpapalitan sila sa pag-aalaga sa panganay na anak na si Qianjin. Ngunit ang magkapatid na Shikuan, naisip mo na ba ito? Habang nangangaso, bakit ang magkapatid na Qianjin nagkaroon ng problema sa direksyong iyon? Ano ang ibig mong sabihin sa pagsikat ng araw? Minsan ng ilang mga bagay. Hindi aksidente. Ito ang pinakamadilim na lugar sa ilalim ng lampara. Kasamang Tianliang, sinusubukan mo bang maghasik ng alitan? Ang relasyon sa pagitan ko at ng aking mga kapatid. Mahirap maging mabuting tao. Kaswal ko lang na ipinaalala sa'yo. Kung ayaw mong maniwala, sige na nga. Sino ito? May pinaghihinalaan ka ba? May merito siya. Ang kakayahang maging boss gamit ang pera. Imposible para sa kanila. May naganap na pagkakamali dati. Kaya sa araw na yon, si Qianjin ang namamahala sa pag-aalsa ng baboy ramo. Malamang na may nang abala nito. Bulag na matandang Liu o matandang Liu. Isa sa dalawa o pareho. Gusto kong patunayan ang sinabi ko. Una, kailangan nating magdesisyon kung sino ang magbabantay sa gabing ito. Pagkakataon na naman ng bulag na matandang size. O noong nariyan si Lao Liu, nagtago siya sa kwarto ni Qianjin ng maaga. Kung sila talaga ang may gawa nito, pagkatapos sila, hindi ko talaga hahayaang magising si Qianjin. Salamat. Hahanapin ko sila ngayon din. Hoy kapatid na Zhao, kapatid na Wang. At si Xiao Guo ay kumakain na rin ng hapunan. Yaixizi, halika't umupo kayo at sabay-sabay na kumain. Tama. Ang balat ng oso na ibinalot mo sa amo. Pinanitrate ko ito. Maghintay hanggang maluto ang balat. Ibabalik ko ito sa'yo. Salamat. Kayong dalawa, may gusto ba ng ganyang balat? Kung hindi, mas mabuting ibenta ko na lang ito sa Donglin Brigade. Yelan, ayoko. Ayoko rin ito. Anong sabi mo, Zizi? Gusto mo bang kunin ang balat na yan?
Ang balat na yon, bukod sa ilang pinsala sa ulo, ang lahat ng iba pa ay nahawakan ng maayos. Natanggap na namin ang mga supply galing sa forward team. CJ, bakit? Kumusta si kasamang Kianjin? Nagising na ba siya? Naku, hindi. Wala pa ring malay ang panganay na kapatid. Ngunit, kumonsulta kami sa isang doktor na nakayapa. Walang anumang malalaking problema ang panganay na kapatid. Kailangan ko lang magpahinga sandali. Kumusta naman si kasamang Shikwan? May sinabi ba sila? Sinabi niya lang sa amin, ang pagkakasunod-sunod ng pag-aalaga sa panganay na anak. Ako ang una, at saka nariyan din ang blind old six. Ating gabi na ng si Lao Liu. Anong nangyari kay Kuya Zhao? May sinabi ba sa'yo si Brother Yang? Mukhang plano niyang Shikuan na pumunta ng mag-isa, tapos na ang usapin, malalim sa kanyang puso. Natatakot ako na ayaw pa rin nilang maniwala. Pagtataksil ng mga kapatid. Hahaha. Bakit? Sira, matandang Wang. Bakit ka sumisigaw ng ganyan ng walang dahilan? Madaling araw na. Sinabi mo dati na may mga problema sa loob ng forward gang. Bakit? Kasalukuyang nasa koma si Kianjin. Isinaayos ng mga kapatid niyang Shikuan na ang kanyang kapatid ay pagpapalit-palit sa tungkulin sa gabi. Hindi ba't nasa panganib si Kianjin ngayon? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Darating din ang resulta sa takdang panahon. Madaling araw na, kaya alam mo na, at mga kaayusan tulad ng ginawa ng magkapatid na Shikuan. Sinadya ito. Sinasabi ko lang sa'yo, magkakaroon ng magandang palabas mamayang gabi. Ahaha. Ang bukang liwayway ng araw na yon, bakit pa kailangang matulog kung ganoon? Maghanap tayo ng magandang pwesto agad. Pumunta at tingnan. Kayong dalawa ay kumain, uminom, at natulog ng sapat. Kung gayon, kayong dalawa ay magpatuloy. Hindi ako pupunta. Napakalaking bagay. Hindi man lang sila lumapit para tingnan. Kamangha-mangha ang lakas ng kanyang paghahangad tuwing madaling araw. Hindi ka talaga pupunta. Huwag pumunta. Ozawa, tara, tingnan natin. Ozawa, ito ba ang unang beses na maririnig mo ang The Root of the Wall? Ito talaga ang unang beses. Tanga. Kapatid na Wang, bakit parang pamilyar ka rito? Kasama. Ito ang naipon na karanasan ng lipunan. Matuto ng higit pa, magbasa pa. Si Kianjin, ang panganay na kapatid na lalaki. Hindi ka na dapat bumalik. Bakit ka bumalik? Pasensya na. Ngayon. Kailangan kitang patayin. Bakit? Nasa problema si kapatid na Wang. Pasok na tayo dali. Sandali lang. 5. Gabay. Matandang Yang, ako. Tinatakpan ko ng kumot ang kapitan. Sasakupin kita. Sino ang nagtatakip ng mukha gamit ang kumot? Tumigil ka na sa paggawa ng mga dahilan. Ipaliwanag. Sabi mo, bakit mo gustong? Ginawa ni Boss Kian ang lahat para sa kanya. Sino sa atin si Boss Kianjin? Hindi ito utang na loob na kasing bigat ng bundok. Wala ka talagang puso. Isang utang na loob na kasing bigat ng bundok. Pero, Yang Shikuan, kung ang iyong asawa, pakikipag-hangout kasama ang tinatawag na kuya, ano ang gagawin mo? Sagutin mo ako. Lao Liu. Ano ang sinabi mo? Hindi naman ganoong klaseng tao si Boss Kianjin. Buntis ang asawa ko. Yuto. Buntis ang asawa mo. Ano ang relasyon niya kay Brother Kianjin? Hindi ba ikaw mismo ang nagtanim niyan? Hindi ako maaaring magkaanak. Sinabi sa akin ng doktor ang lahat. Hindi ako maaaring magkaroon ng mga anak. Nakita ko mismo ng aking mga mata ang aking asawa. May isang lalaking pumasok sa kwarto ni Kianjin. Kaya ang batang ito, hindi ito maaaring maging akin. Kaninong anak ito? Niloko niya ako. Pinahahalagahan niya ang dignidad ko bilang isang lalaki. Dapat ko siyang patayin. 5. Gabay. Bakit? Bukas. Hayaan mo akong umalis. Ang mali ay si Kianjin. Nakipagtalik pa nga siya sa mga babae ng kapatid niya. Bakit isa-isa kayong lahat? Pinoprotektahan nila siyang lahat. Lao Liu, huminahon ka muna. Kung talagang ginawa ni Kianjin ang ganoong bagay, ang batas ang siyang nagpaparusa sa kanya. Madaling araw na. Hindi ka ba natulog? Bakit ka pumunta rito? Paano ako hindi makakapunta pagkatapos ng lahat ng nangyari? Narinig ko, ikaw at Sixiaos ay sumali rin sa pagsagip. Nangyayari lang ito. Mataman kaming nakikinig sa mga sinasabi sa paanan ng pader. Pagkatapos ay ginawa ni Matandang Liu ang krimen sa loob ng bahay. Shikuan Brothers. Isang aksidente ang naganap nang may nagtangkang pigilan ito. Pumasok kami sa loob. Nasakop nila si Matandang Liu. Kaya, tama kayong dalawa noong nakikinig kayo. Lao Liu, hindi ko hinihiling na magbantay ka. Si Kianjin ba ang tagapag-alaga? Pero nagkaroon ka ng balak na
pumatay kay Tianjin. Bakit ganoon? Shikuan, sabihin mo sa akin. Lao Liu, dahil nakita ko ang asawa niya. Maraming beses na siyang nag-iisa. Ang silid kung saan pumapasok at lumalabas ang pera. Hindi nagtagal pagkatapos. Nabuntis ang asawa niya. Kaya naman, nagkimkim siya ng sama ng loob. Una, ginulo nila ang pangangaso. Akitin ang baboy ramo para salakayin si kapatid na Tianjin. Mabuti na lang at binyayaan si brother Tianjin ng magandang kapalaran at mahabang buhay. Sila ay iniligtas ni kasamang Zhao at ng kanyang dalawang kasama. Ngunit si Lao Liu, mayroon pa rin siyang mga taksil na bala. Nagbabantay sa gabi. Walang awang pinatay nila si kapatid na Tianjin. Paano nangyari ang ganoong bagay? Sumpaman, makikilala mo ang mukha ng isang tao, pero hindi ang puso niya. Hindi inaasahan, karaniwan ay si Tianjin. Mukhang mabuting tao, pero isa siyang bastardo. Pero hindi mo naman kayang pumatay ng tao. May ginawang mali si Matandang Liu. Hindi ganoon iyon. Hindi ganoong klaseng tao si Matandang Liu. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Ikaw ang unang nagkamali sa akin. Simula nang pumasok ka sa aming tahanan. Hindi kita hinayaang magdusa kahit isang araw. Mga luha, ibinigay ko sa iyo ang pinakamahusay sa lahat. Kaya kong ibigay sa iyo ang puso ko. Pero itinago mo ito sa akin. Nagpuslit siya ng pera sa kanyang pribadong buhay. Buntis din siya noon sa anak niya. Hindi ka lang naniniwala sa akin. Sa iyo ang batang nasa sinapupunan ko. Matagal na akong nawawalan ng fertility. Ang batang ito ay maaaring maging anak ng kahit sino. Hindi ito maaaring maging akin. Wala ka ba talagang tiwala sa akin? Kung gayon, mamamatay ako para sa iyo. Ayaw, mas gugustuhin mo pang mamatay. Ayaw niyang magpaliwanag sa akin. Noong pinakasalan kita, alam kong hindi maganda ang iyong kalusugan. Pumunta ako para makita si brother Tianjin ng pribado. Lahat sila ay humihingi sa iyo ng gamot. Kung hindi, paano ka makakapunta sa puntong 3 minuto lang? Lumiko sa kalahating oras. Diyos ko, ang pasabog nito, maaari ba itong akin ang batang nasa sinapupunan mo? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumunta sa ospital para sa isang check-up. Ako, mali talaga ako. Shikuan, tawagan ng pulis. Hayaan mong ang mga pulis ang bahala dyan. Dapat pahintulutang gumawa ng hiwa. Kung hindi, tiyak na magkakaroon ng problema sa hinaharap. Ano nang dahilan kung bakit ka pa nakatayo dyan? Bilisan mo at umalis ka na. Shikuan Brothers, patawarin natin siya. Oh, ang tanga mo talaga. Tanga. Pupunta ako ng mag-isa. Bakit? Asawa. Ang tanga talaga. Hinayaan nila itong mangyari ng ganito. Ano ang mangyayari sa hinaharap? Tara na, maglakad. Balon. Tingnan mo ang gulo na dulot nito. Pag-usapan natin ang mga bagay-bagay sa lalong madaling panahon. Magiging posible ba ang resultang ito? Nakakaantok talaga. Matulog na tayo ulit. Bukas, mangangaso kami ng mga baboy ramo sa kabundukan. Ang kasalukuyang forward gang. Pagkatapos ng pangyayaring ito, mukhang mahirap i-provoke. Nagsimula na ang mahalagang gawain ng pangangaso ng mga baboy ramo. Ang pressure na ito, lahat ng ito ay bumagsak sa amin. Gayunpaman, nang dumating ang mga pulis, ano ang nangyari dito? Ito na ang itinuturing na katapusan nito. Hindi na ako sasali sa kasiyahan. Mas komportable na sigurong umuwi at matulog. Bakit? Bukang liwayway. Salamat sa pagsasabi mo sa akin ng lahat ng ito. Kung hindi man na yon, malamang na makagawa ng malaking pagkakamali si Matandang Liu. Ito ang humantong sa pagkamatay ni Boss Tianjin. Shikuan Brothers, huwag kang masyadong malungkot. Tumingin sa unahan. Salamat. Siya nga pala. Bulag na si Lao Liu mula sa iyong grupo. Tumingin ako. Mukhang may kaugnayan ito sa bagay na ito. Alam kong kakaiba ito. Kung paano ito gagawin, kaya mo itong hawakan ng mag-isa. Pero isang gabi lang iyon. Bakit malapit nang mabuwag ang ating forward gang? Uy, narinig mo ba? Tulungan mo ang lalaking yan. Dapat patayin si kasamang Tianjin. Aray. Mukhang nangyari yung kagabi. Malaki talaga ang epekto. Hindi pa nangyayari ang ganitong bagay sa loob ng maraming taon. Normal lang na mapag-usapan. Hindi ko lang alam. Ang panig ni Matandang Liu. Ano ang naging resulta? 3. Narinig kong sinabi ni Shikuan, ano ang nangyari kagabi? Salamat sa paalala ni Xiao Zhao. Tama, gusto ko ring pasalamatan sina Xiao Wang at Xiao Go. 2. Pumasok siya para tumulong. Kapitan Yang, masyado kang mabait. Kami ay, ginawa namin ang dapat naming gawin. 3. Pagiging mahinhin. Kayong 3. Pwede mo bang ipasok ang pera? Ligtas na naibalik. Well, ang 3 baboy ramo na ipinangako ko sa'yo. Makatitiyak ka, siguradong hindi ka mawawalan. Bilang karagdagan, silang 2, nangako rin. Narito ang 50 yuan para sa'yo. Partikular bilang gantimpala. Aray. Pagkatapos, magiging walang pakundangan ang tumanggi. Hahaha, ayos lang yan. Aalis na ako ngayon. Bumalik ka sa opisina ko. Kunin mo na ang pera mo. Mabuti. Bakit? Bakit ka nandito? Pang-emerhensya. Galing ako sa Xiaoshan Brigade. Hinahanap si kasamang Zhao. May dumating na tawag para sa tulong. Bakit ka ba nagmamadaling hanapin ako? Malamang hindi ito isang maliit na bagay. Kasama, anong problema? Pagsasalita, tigre ng Xiaoshan Brigade. Kinain nila ang mga tao. Ano? Kinain ng tigre ang isang tao.
Pasensya na, kasama. Ikinalulungkot namin na hindi kami makapagbigay ng suporta sa Xiaoshan Brigade. Tigre yan, hari ng bundok, ang ilan sa atin. Hindi talaga nila matatalo ang isang tigre. Sayang lang ang pera kapag pumunta roon. Tama yan, hindi kami makakapunta. At mababangis na halimaw tulad ng tigre sa bundok. Hindi ba dapat isumbong ito sa mga nakatataas? Dapat ba nating hilingin sa sandatahang lakas na linisin ang kalat? Bakit kailangan nating tumulong? Totoo yan. Ngunit, inilipat ng kalapit na kumun ang sandatahang lakas. Kamakailang sandatahang lakas. Aabuti ng hindi bababa sa 3 araw bago makarating dito. Ngayon, ang tigreng ito, nakatutok ang kanilang mga mata sa grupo ng pamilya Xiao. Tuwing gabi mula sa nayon, kinailangang hilahin palayo ang isa sa kanila. Hindi talaga namin sila mapigilan. Kaya kung ganoon nga, kailangan lang natin mag-focus sa depensa para sa susunod na 3 araw. Siguraduhin mo lang na walang mamamatay sa nayon. Tama yan. Ozawa, matandang Wang. Ano sa tingin mo kung hindi tayo unang atake? Itinuturing na ligtas iyon. Bakit? Sa kaso ng napatay niya ang tigre sa isang putok lamang. Pagkatapos ay maaari na tayong lahat magpakasal. Bakit? Ito ay isang bagay na maaaring gawin. Naniniwala ako kay kapatid na Zhao. Sige, tara na. Ngunit, kailangan nating hilahin. May kakayahan ang mga tao mula sa forward gang. Ang forward gang ngayon ay may 5 miyembro. Tingnan, Tianjin, Yang Shikuan, Lao Liu, bulag na matandang 6, Yoshiko. Si Tianjin ay nasa koma. Nasa bilangguan pa rin si matandang Liu. Ngayon ay maaari na nating hilahin. Itong 3 tao lang. Hindi kaya ng bulag na matandang ito. Hinila niya siya. Nag-aalala ako. Mas malala pa yon. Silang 2 lang. Hilahin natin ang pinakamarami hanggat kaya natin. Ozawa, pumunta at kunin si Yang Shikuan. Tinawagan ako ni Hixizi. Mabuti. Kuya, dinala ko ito rito. Bukang liwayway. Hanapin mo si Xiao Wu sa amin. May mali ba? Kanan. Isang bagay na lubhang mahalaga. Hari ng bundok. Kinain nila ang mga tao. Ano? Hindi ka pupunta. Labanan natin ang tigre. Mga kapatid ng bukang liwayway. Alam kong napakakaya mo. Kaswal lang na binugbog ang baboy at oso. Ngunit, hari ng bundok yan. Kapatid na Tianliang, ang pagiging mapusok ay demonyo. Paano iyon posible? Aktibong nangangaso ng mga tigre lamang. Ngayon, ang tigreng ito, hayaan ng mga taga nayon, nagdulot ito ng malawakang takot. Amin. Humayo ka at tumulong sa pagtatanggol laban dito. Huwag lang hayaang magtagumpay ang tigre. Mabuti yan. Papayagan ko si Xizi na sumama sayo. Ang aking panig. Kailangan ko ring alagaan si Brother Qianjin. Hindi talaga ako pwedeng umalis. CJ. Ano ang dapat gawin ng kapitan? Sinimulan na tayong kainin ng tigre ang mga kabataan sa nayon. Kung magpapatuloy ito, bago pa man may dumating na tulong mula sa itaas. Ang aming brigada, kalahati sa kanila ay malapit ng mamatay. Ang sumpaang halimaw na yon, bakit nila tinatarget ang aming nayon? Sino ang nasaktan ng taong ito? Pangunahin na dahil ito ay masyadong tuso. Anumang paggalaw, pumunta kami roon dala ang mga baril. Tumakbo ito palayo. Hindi nila kami kinakaharap kahit kailan. Buti na lang at nahuli namin silang 2. Mga anak ng tigre. Hindi naman sa hindi ako pwedeng magkaanak. Kailangan ba talaga? Tama. New Genli. Hindi pupunta sa Donglin Brigade sa tabi. Tumawag ka na ba ng reinforcement? Kapag dumating na ang mga reinforcement, ang aming brigada, dapat ay magbibigay daan iyon sa pagbuo ng mas maraming pangkat ng patrolya. Sa oras na yon, dapat mabawasan yan ang bilang ng mga namamatay. Sana pagdating ng panahong iyon, maaari pa bang dumating ang mas maraming reinforcement? Kung hindi man, ang aming brigada. Kapitan Lee, mga karagdagang puwersa mula sa Donglin Brigade. Malapit na kami dyan. Naligtas ang ating brigada. Dito, lakad-lakad-lakad. Pumunta tayo sa pasukan ng nayon para salubungin sila. Nandito na sila. Naligtas ang ating brigada. Ano ang nangyari? Hindi ba't 5 lang ang miyembro ng forward gang? Paano mapupuksa ang 2 kasama sa milisya? 3 tao lang ang dumating. Tianjin ng Xiaoxingan. Yang Shikuan. Bakit isa lang ang Xizi? Dumating ang 2 hindi pamilyar na mukha. Magtatanong muna ako. Kumusta mga kasama? Ako ay mula sa Xiaoshan Production Team. Kapitan Lee Dabiao. Maligayang pagdating. Kapitan Lee, kumusta? Kami ay kasamang New Genli. Inaanyayahan ang mga mangangaso na magbigay ng suporta. Ako si Zhao Tianliang. Silang 2 ang mga katulong ko. Sina Wang Qingshan at Xizi. Ito ay kasamang militsya na si Guo Xiaoze. May paparating bang mga reinforcement? Noong nangangaso si kasamang Qianjin, may mga bagay na hindi inaasahang naranasan. Nakahiga sa kama. Ang iba pang mga kasama ng forward gang, lahat sila ay may kanya-kanyang kahirapan. Kaya, si Xizi na lang ang natitira. Sumama ka sa akin. Pwede ba kayong sumama? Lubos na akong nagpapasalamat. Kapitan Lee, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito? Ano ang sitwasyon sa brigadang Xiaoshan? CJ, kami, pumunta sa punong tanggapan ng brigada. Umupo at mag-usap. Hoy, tara na. Kapitan Lee, ano ang sitwasyon sa panig mo? Ano nga ba talaga ang hitsura nito? Bakit? Hindi ka pababayaan ng tigreng ito sa bundok. Hindi ko alam. Ang tigreng ito, parang may kung anong hysteria siyang nararamdaman. Kahit anong pilit natin silang itaboy palayo. Hindi ito alis. Hindi tama yan. Sa lohikal na pagsasalita, hindi kumakain ng tao ang tigreng ito. Hindi na nila ito guguluhin pa. Kayo ba? Talunin ang mga anak ng tigre. Wang Dazhi, naaalala ko bago inatake ng tigre ang mga tao. Nakapunta ka na ba sa pangangaso sa mga bundok? Pagkatapos, ano ang ginawa mo? Pinukaw mo ba ang galit sa tigre?
Umakyat ako sa bundok pero wala akong napala. Dumiretso ako pabalik. Malinaw kong naalala. Gumamit ka ng bag noong panahong iyon. Nagdala sila pabalik ng mga buhay na hayop. Ano ang sasabihin ngayon? Walang tinamaan. Hindi mo kukunin ang mga anak ng tigre. Arestuhin sila. Kung totoo ito. Kung gayon ay dapat patayin si Wang Dazi. Kung may mamatay na anak ng tigre, hindi magtatagal ng ganoon katagal ang Panginoon ng bundok. Walang ibang magagawa ang Panginoon ng bundok na iyon, kundi ang lumaban hanggang kamatayan. Ako, bilisan mo. Kailangan na naming pumunta sa bahay nila. Hanapin ang mga anak ng tigre. Mukhang nandito na. Ang galing naman ng batang tigre. Kapitan Zhao, ano ang dapat kong gawin? O dapat ba nating kunin ito? Inilabas. Kapitan Lee, ang iyong brigada. Ilang tao na ang namatay sa ngayon? May 6 o 7 tao na. Kahit para sa naghahanap ng mga anak ng tigre. Dahil nakapatay ito ng isang tao. Ang mga utang na dugo ay dapat bayaran sa pamamagitan ng dugo. Tama yan. Kinain ng tigring ito ang laman ng tao. Hindi natin ito dapat pabayaan. Kung hindi, sa loob ng ilang taon, matapos itong maging maspino, ang mga tauhan ng sandatahang lakas ay naghuhugas ng lupa. Wala ni isa sa kanila ang nakahuli nito. Iyan, ano ang dapat natin gawin kung gayon? Kasamang Wang, bigyan mo ako ng payo. Kaya, ngayong gabi, gamitin ito bilang pain. Hinabol ang malaking bullet na ito. Tuyo, kapatid na Zhao, sa tingin mo ba talaga darating ang hari ng bundok? Tiyak na darating sila. Hindi ko lang alam. Nahulaan kaya nito ang ating pagtambang. Kung mahulaan mo, ang Panginoon ng bundok na yon. Pero napakahirap lang talagang patayin. Mga ulap mula sa dragon. Sinusundan ng hangin ang tigre. Darating na ang hari ng bundok. Bukang liwayway. Ano ang gagawin? Ang hari ng bundok na ito. Natuklasan nila ang setup namin. Tumanggi siyang pumunta sa mga anak ng tigre. Wala tayong ibang magagawa kundi itulak sila. Ngayon na, bala. Nabaliw ang Panginoon ng bundok. Tumakbo. Ito na ba ang katapusan? Wala pa akong oras. Pakasalan mo si Wecheng bilang iyong asawa. Pulang hari. Pulang hari. Papatayin kita. Alam na ang mga machete ay hindi kayang tumagos sa mga depensa at ang tanging baril na magagamit ngayon lamang ang No-16 na natirador ng baril sa likod at dahil masyadong malapit ang distansya, kailangan kong tamaan ang mahalagang punto sa isang igla. Saka lang sila makakaligtas. Mahigpit na mga kondisyon pero hindi naman sa wala ng pagkakataon. Naglo-load. Layunin. Mamatay. Patay. Ano nang dahilan kung bakit ka pa nakatayo dyan? Magmadali at iligtas ang mga tao. Bakit? Bukang liwayway, nagising. Bayani na lumalaban sa tigre na si Zhao Qianliang. Hindi masukat na merito. Bayani na lumalaban sa tigre na si Zhao Qianliang. Hindi masukat na merito. Bayani na lumalaban sa tigre na si Zhao Qianliang. Hindi masukat na merito. Bayani na lumalaban sa tigre na si Zhao Qianliang. Hindi masukat na merito. Kumakain ng prutas ang mga bayani. CJ, kinuha ko ito. Bumalik ka agad. Binugbog ko ang hari ng bundok kagabi. Nawalan ako ng malay. Nagising akong nakaramdam ng antok. Pagkatapos ay dinala ang mga ito sa sedan silyang ito. Hindi nila ako hahayaang bumagsak kahit anong mangyari. Talaga, medyo masyadong masigasig. Ito ay dekada 1970 ba yon? Ozawa, gusto mo bang umakyat at maranasan ito? Hindi. Hindi ako si kapatid na Zhao. Hindi ko na kaya. Kalihim Chang, binata. Mukhang ito na nga. Kami ay mga bayaning lumalaban sa mga tigre. Kalihim Chang, nahihiya ako nang walang gabay ni Kalihim Chang. Paano ako makakahuli ng tigre? Ikaw na batang bata, matatalas na dila, ito ay mula sa organisasyon, gantimpalaan ang iyong sasakyan. Talaga, paano ito magiging peke? Napakaganda, kaya kong magmaneho ng kotse. Kapatid na Zhao, ikaw ba yan? Yue Cheng. Ako ito. Darating ako. Yue Cheng. Gagawin ko ngayon. Hayaan mong itaas ko ang iyong belo. Yue Cheng. Kapatid na Zhao. Anong problema? Ang ganda mo talaga. Ang saya ko na mapangasawa kita sa buhay na ito. Ang aking pinakadakilang biyaya.
Hindi kaaya-aya ang pamilya ko. Ang kanyang mga ninuno ay mga may-ari ng lupa. Nahahati sa 5 kategorya ng mga itim. Pero hindi alintana ni kapatid na Zhao. Handa pa rin siyang pakasalan ako. Kaya, posible bang pakasalan si kapatid na Zhao? Ito rin ang aking pinakamalaking biyaya. Napakamaalalahanin na tao. Talaga. Parang panaginip. Kapatid na Zhao, anong problema? Yue Cheng. Isang sandali ng gabi ng tagsibol, nagkakahalaga ng 1,000 piraso ng ginto.